Siya, tama na muna yan. Pumasok ka na muna rito at handaan ng hapunan. Tawag kay Shaina ng kanyang tiyahin. Sandali lang po tita, patapos na rin po ako rito. Sagot niya. Tinapos na muna niya ang isang t-shirt na nilalabhan bago tumayo sa maliit na bangkito na inuupuan. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nasa hapag na ang tita Loisa niya. Ganun din ang asawa nito at dalawang anak na mga bata pa. Oh, halika na rito siya. Saluhan mo na kami. Nako, may magandang balita rin ng tito Pao mo sa'yo. Anang tiyahin niya. Naupo siya sa bakanting upuan katabi nito. Anong magandang balita naman po yan, Tito Pao? Tanong niya at bumaling sa mag-asawa. Napadaan kasi ako rin sa restaurant ni Angkong Lau kanina. Nakita ko na naghahanap sila ng dagdag na waitress. Sagot nito. Talaga po, Tito? Oo, at ang maganda pa rito ay nakausap ko mismo si Angkong Lau at nasabi ko sa kanya na may ipapasok ako. Pumayag naman siya agad at sabi, kung kaya mong pumunta bukas, pumunta ka na para makausap ka niya. Di balet, sasamahan kita. Mabilis namang tumango-tango si Shaina. Sige po, Tito Pao. Bukas na bukas din ay puntahan po natin at baka maunahan pa ako ng ibang aplikante. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay may trabaho na rin siyang mapapasukan. Makalipas ang halos 2 buwan niyang pagkakatenga sa bahay ng tiyahin niya simula nang dumating siya sa Maynila galing Dumaguete. High school lang kasi ang natapos ni Shaina at karamihan pa sa nakikita niyang pwedeng applyan ay matataas ang standards at requirements. May mga racket naman siyang nakukuha sa mga nagdaang buwan, pero hindi naman permanente. Kaya itong ibinalita sa kanya ng Tito Pao niya ay talagang napakagandang balita para sa kanya. Kailangan niya kasi talaga ng trabaho dahil siya na ang nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na naiwan ngayon sa lola niya. Simula nang maghiwalay ang mga magulang nila at iwan sila ng mga ito sa pangangalaga ng lola niya, ay siya na ang sumulo ng naiwan na responsibilidad ng mga ito. Nagpapadala naman ng pera ang mga ito kahit may kanya-kanya ng buhay at pamilya. Pero hindi naman sila umaasa roon dahil hindi naman buwan-buwan kung magbigay ang mga ito. Kaya kailangan pa rin niyang magtrabaho. Kinabukasan nga ay sinamahan si Shaina ng Tito Pao niya sa Chinese restaurant na sinasabi nito. Hindi naman gaano kalayuan yun sa bahay ng tiyahin niya at nasa Pasay lang din. Paano siya? Kaya mo na ba mag-isa rito? Papasada pa kasi ako eh. Anong Tito Pao niya paghinto sa harapan ng nasabing restaurant. Opo, Tito. Ayos na ako rito. Ako na po bahala. Sige, di balit inaasahan ka naman na ni Angkong Lau ngayong araw. Hanapin mo na lang siya sa loob o magtanong ka sa ibang waitress dyan. Paano? Aalis na ako. Tawagan mo na lang ako kapag magpapasundo ka na. Sige po, Tito Pao. Salamat po ulit sa paghatid. Ingat po kayo sa pamamasada. Pinanood niya muna na lumarga ang taxi na pinapasada nito bago niya pinasadahan ng tingin ang restaurant sa kanyang harapan. Hindi naman yun kalakihan o kasing rangya tulad sa iba, pero masasabing kilala na ang restaurant na yun. Sa labas pa lang kasi ay kita na niya ang dami ng mga taong kumakain sa loob. Nagbitiw muna ng malalim na paghinga si Shaina bago lumakad papasok. Ni hao, welcome to Laocheng Restaurant. Masiglang bati sa kanya ng babaeng nakatayo malapit sa pintuan. Hello. Pasensya na miss pero hindi kasi ako kakain. Hinahanap ko si Angkong Lau. Nahihiyang sabi niya rito. Ikaw siguro yung sinasabi ni Angkong na darating ngayong araw. Halika, samahan na kita kay Angkong. Nagulat siya ng bahagya itong kumapit sa braso niya na para bang matagal na silang magkaibigan. Pagkatapos ay kinaladkad na siya nito papasok. Ako nga pala si Gina. Anong pangalan mo, girl? Masiglang pakilala at tanong nito. Ako si Shaina pero pwede mo naman akong tawaging siya. Taray, ang ganda ng name mo, bagay sa'yo. Maganda ka rin. Mag-a-apply ka rin dito, right? Oo, sana kung papala rin. Ay girl, pasado ka na. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Kulang na kulang kami sa tao rito ngayon kaya I'm sure na matatanggap ka rin ngayon. Don't worry, kapag natanggap ka, ako agad nang magte-train sa'yo. Sagot na kita. Napangiti naman si Shaina sa sinabi nito. Mainam yun para sa kanya para hindi siya mahirapan sa pagsisimula sa trabaho. Friendly at mukhang mabait si Gina kaya alam niyang mawiwili agad siya sa trabaho basta ito ang kasama. Talaga? Naku, salamat Gina. Sus, wala yon. Oh, nandito na pala tayo.
Anito bago itinulak ang nakasaradong pinto. Angkong, nandito na po yung applicant na inaasahan mo ngayong araw. Napangiti si Shaina nang makita ang isang may edad ng lalaki na nakaupo sa isang mesa. Napangiti rin ito nang makita sila at tumayo. Hello, good morning. Ikaw si Shaina, tama? Yung pamangkin ni na Loisa at Pau? Bati at tanong nito sa kanya. Magandang umaga rin po. Opo, ako po si Shaina Concepcion. Magalang niya namang sagot. Nagpaalam na rin muna si Gina sa kanila na babalik na sa pagsisilbi sa ibang customers. Ikinagagalak ko na makilala ka, Shaina. Mabuti at nandito ka na. Ano, gusto mo ba trabaho rito aking restaurant? Tanong agad ng matanda. Medyo may punto pa ang pananalita nito. Marahil ay dahil purong Chinese, pero mahusay naman ang managalog. Opo sana. Angkong Lau, kung may bakante pa po sana. Halos 2 buwan na po kasi ako rito sa Manila at wala pa ako nahahanap na magandang trabaho. Taga saan ba ikaw, Iha? Sa Dumaguete pa po, Angkong. Nagbabakasakali lang po ako rito sa Manila para makatulong sa mga kapatid ko sa probinsya. Oh, ganun ba? O siya, huwag ka nahanap iba. Dito ka na trabaho akin. Malaki aking pasahod at libre pa pagkain ninyo. Natuwa naman si Shaina sa narinig mula rito. Talaga po? Tanggap na po ako? Oo, Iha. Kung gusto mo, ikaw bukas na bukas din simula na agad. Pero ngayon, kung ayos lang ikaw masid muna sa paligid aking restaurant. Tingnan mo kung paano ang trabaho rito. Nandyan Gina, yung naghatid sa'yo kanina. Sa kanya ikaw pwede paturo. O kung may tanong ikaw, maaari mo siya lapitan. Bait yun at pala kaibigan. Sige po, Angkong. Maraming salamat po talaga. Pagbubutihin ko po ang pagtatrabaho rito. Anya na ikinatawa ng matanda. Sinamahan siya nito palabas ng opisina nito at tinawag muli si Gina para ibilin siya rito. Ano, tanggap ka na no? Tanong ni Gina na sinagot niya ng tango. Yay! Sabi ko naman sa'yo matatanggap ka eh. O siya, halika na at ituturo ko sa'yo ang trabaho natin dito. Dagdag pa nito at sinimulan na ang pagtuturo sa kanya ng magiging trabaho niya. Hindi naman nahirapan si Shaina na sundan ang mga tinuturo ni Gina. Pagtanggap sa orders at paghahatid ng mga pagkain lang naman ang gagawin nila. Bukod pa syempre sa paglilinis ng mga mesa na iniwan ng mga customer. Diba ang easy lang? Marami lang talagang tao na kumakain dito lalo na pag ganitong oras. Kaya nakakapagod. Pero sulit naman dahil galante si Angkong sa pasahod. At minsan may pa-take home pang ang foods. Minsan din may tip ang mga customers. Ani Gina habang naglilinis sa isang mesa. Nasa gilid lang siya nito at nakitulong na rin kahit nabukas pa talaga ang simula ng trabaho niya. Ayos lang, wala naman talagang trabaho na hindi nakakapagod. Mas mabuti na nga ito na may pinagkakaabalahan kaysa naman tumambay lang ako. Kailangan ko rin ng trabahong to, kaya sino ba ako para magreklamo sa pagod? Sagot naman niya. I know right, pero alam mo ang isa pang rewarding sa trabahong to siya? Hirit ni Gina at tila biglang kinilig. Na-curious tuloy siya sa sinasabi nito. Ano naman yun? Dumikit sa kanya si Gina at bumulong. Yung makita ang mga poging delivery riders natin. Anito at impit na humalinghing sa kilig. Natawa siya sa naging reaksyon nito. Ganun ba? May mga delivery riders din pala rito? Oo naman, tumatanggap din kasi tayo ng takeout at delivery orders. Mamaya darating na yung mga riders natin. Nasa labas pa kasi sila eh. Nako, I'm sure maloloka ka, lalo na sa isang namumukod tanging delivery rider ng resto ni Angkong. Dumadami lalo ang customers dito dahil sa kanya. Siya ang lucky charm ng resto na to. Bumaling si Shaina rito na salubong ang mga kilay. Ewan ba niya pero tila kinuha ng sinabi nito ang atensyon niya. Sino naman yung kinakikiligan ng lahat na yan? Tanong niya. Ngunit bago pa man ito masagot ni Gina, ay inagaw na ng impit na tili ng mga kababaihan sa loob ng restaurant ang kanilang atensyon. OMG, nandito na siya. Kinikilig ding ani Gina. Napatingin siya sa pintuan ng bumukas yon at pumasok ang isang lalaking nakapulang t-shirt na uniform ng restaurant. Natigilan si Shaina at natulala nang mapagmasdan niya ito. Parang bumagal ang oras at nawala ang ingay ng paligid. Tanging tibok ng puso niya lamang ang naririnig niya.
Sa mga mata niya, parang isang international model o artista ang lalaki na pumasok sa restaurant. Isang maputi, matangkad at gwapong lalaki na tiyak na lilingunin ng lahat. Girl, ang bibig, isara, baka pasukan ng langaw. Biro ni Gina na isinara ang panga niyang bumagsak na pala. Natawa ito na medyo ikinahiya niya. Pasensya na. Okay lang yan, girl. Halos lahat naman kami rito. Ganyan din ang unang reaksyon nang makita namin si Dax. Napabaling siya rito. Dax? Yun ang pangalan niya? Tanong niya rito. Hindi naman. Daxon talaga ang pangalan niya pero Dax lang ang tawag namin sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Anito at Pilya ngumisi. Dahil sa pangalan niya, nickname? Umiling ito. Bukod doon, kaya namin siya tinawag na Dax kasi lumapit ito sa kanya at naibinulong. Kasi tingnan mo yung harap ng pantalon niya, nandun ang maumbok na kasagutan. Wala sa sariling bumabanga ang mga mata ni Shaina sa harapan ng pantalon ng binata at nang matukoy niya ang tinutumbok ni Gina ay nanlaki ang kanyang mata. Mabilis niyang inilihis ang tingin habang inuulan siya ng tawa ni Gina. Di ba girl, umbok na umbok? Isang dakilang tunay, di ba? Hirit pa nito. Wala tuloy siyang masabi dahil sa hiya. Heto na, palapit na siya. Ipapakilala kita. Nataranta siya sa narinig mula kay Gina at napatingin sa harapan. Palapit na nga sa kanila si Daxon na may malapad ng ngiti at bumabati sa mga customer ng restaurant. Hindi niya tuloy maiwasang mapatingin sa Dax umano nitong harapan. Dax, halika rito, bilis! Tawag ng pilyang babae rito. Lalo tuloy kinabahan at nailang si Shaina. Ewan ba niya't natataranta siya, samantalang ngayon lang naman niya nakita ang binata. Oh, hi Gina. Sino itong kasama mo? Tanong agad nito sabay baling kay Shaina. Parang umangat sa lalamunan niya ang puso niya nang magkatitigan sila nito. Nahumaling siya sa pares ng mga electric green eyes nito at sa lalim ng barito ng boses nito. Napaisip tuloy siya kung may lahi ba ito dahil sa kutis nito at pangbanyagang kulay ng mga mata. Siya si Shaina, bago nating waitress dito. Siya si Daxon, aka Dax. Ang pogi at dakilang delivery rider ng Lauching Restaurant. Pagpapakilala sa kanila nito, natawa naman ang lalaki. Ikaw talaga, Gina. Kung ano nung sinasabi mo. Anito bago bumaling sa kanya. Huwag ka maniniwala sa mga kwento nitong si Gina ha. Gawa-gawa lang niya yan. By the way, I'm Daxon. Nice to meet you. Nataranta siyang muli nang ilahad nito ang kamay. Hello. Nice to meet you rin. Ako si Shaira. Tinanggap niya ang kamay nito pero mabilis niya ring binitiwan dahil sa kakaibang daloy ng kuryente na naramdaman niya. Welcome dito sa Lauching Restaurant, Shaira. Salamat. O siya, maiwan ko muna kayo ladies. Kakausapin ko muna si Angkong. Welcome ulit, Shaina. Ani Daxon at ngumiti pa sa kanya bago sila nito iniwan. Natulala na lamang ang dalaga habang pinagmamasdan nila ang palayong lalaki. Ay, ang pogi talaga niya, no? Kaya hindi kita masisisi kung na-love at first sight ka na sa kanya. Para naman kasing artista na walang retoke. Ani Gina at pabiru pang kinurot ang tagiliran niya. Hindi naman, humanga lang ako dahil ang tangkad niyang lalaki at ang puti niya. Tapos ibang kulay ng mga mata. Para siyang modelo. Sagot niya na may katotohanan din naman. Talaga namang natulala siya sa aking kagwapuhan ni Daxon. Kimika, ganun din yun. Pero ang sabi may lahing araw yang si Dax. Halika na nga, may mga ituturo pa ako sa iyo para bukas, alam mo na ang pag-take ng orders. Sabi nito at muli siyang hinila sa kung saan. Hindi rin naman nagtagal si Shaina sa restaurant dahil bago magtanghalian ay nagpaalam na siya para umuwi. Naibigay na rin sa kanya ni Angko ang uniform na pwede niya rin gamitin sa pagsisimula ng trabaho niya bukas. Kinabukasan ay maagang naghanda si Shaina para sa unang araw ng kanyang trabaho. At pagdating sa restaurant ay si Gina agad ang sumalubong sa kanya at ipinakilala agad siya sa mga katrabaho nila. Natawa naman siya na mababait ang mga ito at ipinaramdam talaga sa kanya na welcome siya. Lumakad ng oras at bawat patak nito ay mas dumarami ang tao sa restaurant. Aaminin ni Shaira na medyo nahihirapan siya bilang nagsisimula pa lang naman. Pero palagi namang nasa tabi niya si Gina para umalalay.
Ano, carry pa, girl? Tanong sa kanya nito na tulad niya ay may bitbit ding tray. Oo naman, kayang-kaya pa. That's the spirit! Basta kapag napapagod ka na, pwede ka naman magpahinga. Hindi bawal ang pahinga rito. Bili nito sa kanya na tinanguan niya. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Shaina hanggang isa sa katrabaho niya ang humingi ng tulong sa kanya. Isinama siya nito sa isang bahagi ng kusina na may mga ready-to-pack na mga order. Anong gagawin ko, Ate Lay? Tanong niya sa isa sa tagaluto ng restaurant. Ito sana, be. Ipapasuyo ko sana tong mga orders. Palagi sana sila sa paper bag. Pasensya ka na, be, ha? Ang dami kasing gawa rito sa kusina. Ang daming orders na need iluto kaya di namin maasikaso tong mga to. Anito at itinuro sa kanya ang gagawin. Okay lang po, Ate Lay. Sige po, ako na pambahala rito. Salamat talaga. Kapag tapos mo na kahit iwan mo na lang ang mga yan dyan. May kukuha na niyan para ihatid mamaya. Sabi nito bago bumalik sa loob ng kusina. Inabala na ni Shaina ang sarili sa paglalagay ng mga order sa paper bag nang may boses siyang narinig sa likuran niya. Ate Lay, ready na ba yung orders na ihahatid? Tanong ng baritonong boses. Nang lingunin niya ito ay natigilan siya nang makita si Dacson. Katulad niya ay mukhang nabigla rin ito nang magkatitigan sila. Oh, hi. Sorry, akala ko si Ate Lay. Ngayon na pala ang start ng pasok mo. You're shy na, right? Anito. Oo, ako nga. Bakit ikaw ang gumagawa nito? Where's Ate Lay? Marami raw kasing orders na kailangang iluto, kaya sa akin na niya pinasuyo to. Sagot niya at bumalik sa ginagawa. Ganun ba? Sige, tulungan na kita. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Shaina at naaligaga nang lumapit at tumabi ito sa kanya. Hindi niya ito nililingon pero naaaninag niya na nagpapak na rin ito ng mga order. Pareho silang natahimik ng ilang minuto. So, how's your first day? Nakakapagod ba? Tanong nito na bumasag sa pananahimik nila. Lihim muna siyang huminga ng malalim bago sumagot. Ayos lang naman. Inaasahan ko na rin naman na medyo nakakapagod ang trabahong to. Nakita ko na rin naman kahapon ang dami ng tao kaya nakapaghanda na ako. I see. Pero kung napapagod ka na, you can take a quick rest naman. Hindi naman pinagbabawalan ni Angkong ang mga tauhan niya na magpahinga. Ngumiti na lamang si Shaina at tumango. Hindi niya talaga alam kung paano makikipag-usap dito. Ayan, okay na. Ako nang bahala rito, Shaina. Ako magde-deliver ng mga to eh. Anito nang matapos nila ang pagpapak ng mga order. Ngumiti pa ito sa kanya. Sige, babalik na ako sa labas. Sabi niya at mabilis na tumalikod rito. Pero nakakaisang hakbang pa lamang siya nang may maapakan siyang madulas. Hindi niya yun inaasahan kaya't nagulat na lamang siya nang unti-unting bumagsak ang katawan niya. Shaina! Sigaw ni Dacson. Inaasahan niyang babagsak na siya sa sahig, pero nasalo siya nito. Are you okay? Tanong nito matapos dumaing. Pigil-pigil niya ang kanyang paghinga sa nangyari. Itinaas niya ang mukha niya at tiningnan si Dacson na nakatitig din sa kanya. Unti-unting nag-init ang mukha niya sa sitwasyon nilang yon. Nakapulupot pa ang bisig nito sa katawan niya at sabay silang bumagsak sa sahig. Pero nasa ibabaw siya ng lalaki kaya hindi siya nasaktan. Ayos lang. Pasensya ka na, Dacson. Sabi niya at akma ng babangon sa pagkakaibabaw niya rito nang bumukas ang pinto. What's the meaning of this? Mga traidor? Eksaheradang wika ni Gina na lumapit din naman at tinulungan sila. Ano bang nangyari sa inyo? Tumayo nga kayo dyan. Diyan niyo pa talaga naisipan bumalandra sa sahig, ha? Anyari ba? May naapakan kasi ako madulas kanina. Hindi ko na nabawi ang balanse ko. Mabuti na lang at nasalaw ako ni Dacson. Ani Shaina at nahihiyang humarap kay Dacson. Salamat ulit sa pagsalo mo sa akin at sorry na rin. Nasaktan ka ba? Tanong niya rito. Ngumiti naman ito sa kanya na naghatid ng bahagyang kiliti sa sikmura niya. Don't mind me, I'm okay. Ang importante ay hindi ka nasaktan. Next time, mag-ingat ka na lang. O tsempohan mo na nasa paligid ako para if ever madulas ka ulit, may sasalo sa'yo. Biro pa nito bago kinuha ang mga ide-deliver na pagkain. I should go ahead. Inaantay na tong mga to eh. Sige, mag-ingat ka. Salamat ulit, Dacson.
Ani Shaina na sinuklian na lang nito ng ngiti bago nagpaalam sa kanila. Nang makalabas na ito ay kinalabit siya ni Gina sa tagiliran. Nagulat siya at napalingon dito. Ikaw ano yung girl? Para kayong nasa eksena ng isang romantic movie kanina At may pa, I'll catch you if you fall pa si Dax sa'yo. Ang haba ng hair mo ron, girl. Hirit nito. Aksidente naman ang nangyari, Gina. Hindi ko naman sinasadya yun. Nahihiya nga ako sa kanya kasi mukhang nasaktan siya. Ang sabi naman niya okay lang daw siya, di ba? Huwag ka na mag-alala roon. Sa laki ng katawan nun, bali wala lang ang pagkakabagsak nun sa sahig kanina. Anito, gayon pa man nakokonsensya pa rin siya. Halika na nga, tulungan mo na kami sa labas at dumadami palalo ang mga customer. Dagdag pa nito bago siya hinila palabas ng kusina. Mabilis na dumaan ang mga araw at hindi na mamalayan ni Shaina na nakaisang linggo na pala siya sa Lao Cheng restaurant. Gamay na niya ang trabaho at ang pagod ay hindi na niya alintana. Natutuwa rin siya na halos lahat ng mga katrabaho niya ay nakasundo na niya at kasama na roon si Daxon. Hindi naman sila madalas na nagkakausap nito dahil ang trabaho nga nito ay palaging nasa labas. Pero kapag nagkakasalubong sila, ay nagkakangitian at kamustahan naman sila nito. Minsan ay tinutulungan din siya nito sa ginagawa kapag free ito. Ibang klase talaga ang charm niyang si Dax, no? Naniniwala talaga ako na siya ang lucky charm ng resto na to. Hindi naman ganito karami dati ang kumakain dito pero simula nung dumating niyang si Dax dito, ay, dumami na ang customer. Ani Gina habang sila'y kumakain at pinagmamasdan si Daxon na may kausap na grupo ng customers. Maya-maya ay umalis na rin ito bit-bit ang pagkain na ide-deliver na naman ito. Nakwento na ni Gina sa kanya na halos 1 year na si Daxon na nagtatrabaho sa restaurant at si Gina nga ang pinaka-pioneer kaya alam na nito ang lahat ng kwento ng mga katrabaho. Gwapo nga kasi kaya humahakot talaga ng customers. Komento naman ng isa pa nilang katrabaho na kasama nilang kumakain sa mesa. Pero alam nyo, hanggang ngayon namimisteryohan pa rin ako riyan kay Dax Kasi kahit almost 1 year na yung nagtatrabaho rito, hanggang ngayon pakiramdam ko hindi ko pa rin siya kilala. Dagdag pa nito na humila na ng atensyon ni Shaina. Huy, oo nga. Ang alam lang natin sa kanya yung pangalan niya at liban doon wala na. Hindi nga natin alam kung anong apelido niya at kung saan siya galing. At kung bakit siya mukhang afam. Wala nga siyang social media kaya di natin siya mastalk. Komento rin ng isa pa nilang kasama. Ewan ko ba? Ilang beses ko na rin inusisa yung si Dax. Nagtatanong-tanong ako tungkol sa kanya pero hiningitian lang ako. Kahit si Angkong na madalas niyang kausap ay inusisa ko na rin. Pero pinagagalitan lang ako. Hindi raw maganda na mag-usisa ng buhay ng iba. Respect everyone's privacy ang hanash. Gusto ko lang naman malaman kung bakit siya nagra-rider mukha naman siyang mayaman at artista. Malay ba natin na mayaman pala siya dati na naghirap, di ba? O di kaya naman, inabandonan ng afam na magulang. May ganong mga storya, di ba? Ani Gina. Sa totoo lang, kahit si Shaina ay marami ring tanong sa pagkakakilanlan ni Dax. Unang beses pa lang kasi na nakita niya ito, ay kutob na niyang parang may tinatago ang lalaki. Sa pananalita rin nito ay may kutob din siya na hindi ito simpleng tao lang at baka galing ito sa may kaya o mayamang pamilya. Sa naging usapan, mas lalo tuloy siyang curious na mas makilala pa ang gwapong delivery rider ng restaurant. Samantala, kababalik lang ni Daxon galing sa pagde-deliver ng mga order nang maabutan niya ang mga kapwa niya delivery riders na nagkakwentuhan sa labas ng restaurant ni Angkong. Maganda naman talaga si Shaina at mukhang mabait pa. Bakit hindi mo subukan ligawan, pre? Rinig niyang sabi ng isa na umagaw sa atensyon niya. Malabo, pare. Mukhang kay Dax may gusto si Shaina Sagot naman ng isa pa, kaya't nagpasya na siyang lumapit sa mga to. Uy, anong pinag-uusapan niyo mga pare? Bakit naririnig kong pangalan namin ni Shaina riyan? Nakangiti niyang ani. Mababait naman ang mga ito at mga kaibigan na rin niya. Dax, ito kasing si Mark, mukhang type yung bagong waitress, si Shaina. Sabi nga namin ligawan niya pero mukhang ikaw daw ang gusto ni Shaina. Napabaling siya kay Mark na binubuyo ng mga ito na magsalita. Totoo naman kasi. Napapansin ko kasi na si Dax ang palaging tinitingnan ni Shaina. Madalas nga hinahabol pa siya ng tingin ni Shaina Mukhang na love at first sight na yata sa'yo pare. Ano namang laban ko sa'yo, di ba? Lahat naman ng babae rito, mapatrabahador o customer, ikaw ang type. Anitong natatawa. Napailing at binatukan niya ito.
Kung ano nung sinasabi nyo. Huwag nyo nga gawa ng issue yung taong nagtatrabaho ng maayos. Anya. Totoo naman kasi pre. Hindi mo lang kasi napapansin pero ikaw ba pre? Hindi ka ba nagagandahan kay Shaina? Sa lahat ng waitress ni Angkong, siyang pinakamaganda, di ba? Natigilan siya sandali sa tanong nito. Aaminin niya na maganda nga si Shaina. Lahat naman ng mga waitress ng restaurant ay magaganda nga. Pero iba ang gandang nakikita niya sa dalaga. Bukod pa roon, sa isang linggong pagtatrabaho pa lang nito sa restaurant, pansin na niyang masipag itong magtrabaho pero medyo mahiyain. Madalas ay si Gina lamang ang kausap nito. Isa pa sa napuna niya rito na ikinakatawa niya ay tangi si Shine na lang din ang tumatawag sa kanya sa pangalan niya. Simula kasi nang bigyan siya ng palayaw na Dax ni Gina, ayun na ang tinawag sa kanya. Nang malaman nga niya kung bakit yun ang tawag sa kanya ng lahat, ay naiiling na lamang siya na natatawa. Alam niya rin na madalas ay nakatingin sa kanya si Shaina. May mga pagkakataon na nahuhuli niya ito na nakatitig sa kanya na mabilis ding iiwas kapag lilingunin niya. Noong una ay hindi na lamang niya pinapansin. Marahil ay gusto lamang siyang kausapin o magpasalamat ulit sa pagsalo niya rito noong isang linggo. Well, she's pretty at masipag din magtrabaho. She's quite different from the others which makes her stand out the most. Sagot niya na may ngiti. Napakamot ulo naman ng mga kausap niya. Ayan na naman siya sa pag-i-English niya, pre. Dudugo na naman ang ilong namin sa pag-intindi sa'yo, Dax eh. Biro ng mga ito na tinawanan niya. Isa-isa niyang binatukan ng mga ito. Puro kayo kagaguhan. Maiwan ko na nga muna kayo. Kakausapin ko pa si Angkong. Anya at iniwan na ang mga ito. Nasanay na lang talaga siyang magsalita ng English na hindi niya maiwasang pigilan minsan. Pagpasok niya ng restaurant ay pagbati agad ng mga customer ang sumalubong sa kanya. Isa-isa niyang sinuklian ng ngiti ang mga ito. Hindi na bago yun sa kanya. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad papunta sa opisina ni Angkong nang mapansin niya si Shaina na maraming bitbit na hugasin. Mabilis niya itong nilapitan. Need some help? Anya na gumulat dito. Muntik pa itong matumba. Mabuti na lamang at nasalo niya ito. Oops, sorry. Nagulit ba kita? Medyo. Salamat. Nakakahiya 2 beses mo na akong sinasalo. Baka sabihin mo ang clumsy ko. Anitaw at umayos ng tayo. Hindi na naman ito makatingin sa kanya na ikinangiti na lamang niya. Okay lang. Tulungan na kita. Mukhang marami ang bitbitin mo eh. Alok niya rito. Naku, hindi na. Ako nang bahala rito. Hindi mo naman to trabaho. No, it's okay. I insist. Para mabilis ka rin matapos dito. Isa pa baka malaglag mo ang mga to. Sigurado pagagalitan ka ni Angkong. Biro niya rito at bahagyang tumawa. Nahuli niya ang panggitiri ng dalaga at ewan ba niya? Parang gusto niyang makita ulit ang ngiting yon. Sige, kung mapilit ka. Baka rin ikatas ni Angkong sa sahod ko ang mga mababasag kong pinggan. Anito na may pagbibiro rin. Siya naman ang natawa at tinulungan na ito. I didn't know na marunong ka rin sumakay sa biro ah. Anya habang papunta sila sa kusina. Ha? Oo naman. Bakit? Ano bang akala nyo? Seryoso ako masyadong tao? Hindi naman. Pero tahimik ka kasi madalas at mukhang mahiyain. Ganun lang siguro ako kasi hindi ko pa masyadong close sa mga tao rito. Naninibago pa kasi ako. Pero kapag tumagal naman masasanay na rin siguro ako. Fair point. By the way, tagasan ka pala, Shaina. Dito ka lang din ba sa Pasay? Tanong niya. Ewan ba niya at gusto niyang kilalanin pa ito? Hindi Taga Dumaguete ako. Lumuwas lang ako rito para maghanap ng trabaho. Sa tita ko ako nakikituloy ngayon. Sagot naman ito. May gusto pa sana siyang itanong pero nakarating na sila sa kusina. Ilapag mo na lang ang mga yan dito, Daxon. Salamat ulit sa pagtulong sa akin ha. Sabi nito habang dahang-dahang ibinababa ang mga bitbit nito sa lababo. Habang hindi nakatingin sa kanya si Shaina, ay sinulit niya ang pagkakataon na pagmasdan to. Napapangiti na lang siya dahil para siyang nakatitig at nakikipag-usap sa isang anghel. Bago pa siya mahuli ay inilapag na rin niya ang mga bitbit na plato. Nang lumingon ito sa kanya ay nginitian niya ito. You're always welcome, Shaina. Anya sa pinakamalambing niyang boses. Nahuli niya ang unti-unting pamumula ng mga pisngi nito bago ito umiwas ng tingin at inasikaso ang mga hugasin. Sige na, Daxon. Ako na bahala rito. Baka may gagawin ka pa. Salamat ulit. Anito,
Napangiti na lamang siya. Sige, if you need help again, huwag kang mahihiya na magsabi Anya. Tumango na lamang si Shaina na hindi na siya tiningnan. Lumabas na siya ng kusina na nakangiti pa rin. Oh, mukha yatang may magandang nangyari sa'yo ngayong araw. Malaki ang ngiti mo, iho. Ani Angkong na nakasalubong niya rin paglabas niya ng kusina. Nilingon niya muna ang kusina bago muli itong hinarap at sinagot. Parang ganun na nga, Angkong. Anyway, bakit mo nga pala ako gustong kausapin? Tumango ang matanda at tinapik siya nito sa braso. Sa kaseryosohan pa lang nito ay mukhang alam na niya kung ano ang pag-uusapan nila. Is it him again? Ginugulo ka na naman ba ni Kuya Angkong? Tanong niya. Sa loob na ng opisina natin pag-usapan. Anito at nauna nang lumakad papunta sa opisina nito. Nawala ang ngiti ni Dacson habang nakasunod dito. Pagpasok sa opisina nito ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pinagbabantaan ka ba ni Kuya Damian na ipapasara niya tong restaurant mo, Angkong? Tanong niya agad dito. Hindi naman, pero kinausap niya kasi ako kanina at hinahanap ka. Gusto ka raw niya kausap. Sagot nito sa Chinese pa rin na accent. For what? Para pauwiin na ako at maging tau-tauhan din ni Dad tulad niya? No way. Anak lang nila ako, pero hindi nila kontrolado ang mga desisyon ko sa buhay. Inalista nila ang lahat sa akin nung itinakwil nila ako. Tinanggalan na nila ako ng pera at pangalan. Bakit hindi pa nila ako pabayaan? Gigil niyang sabi. Galing sa isang kilala at mayamang pamilya si Dacson Clint Levestre. Hawak ng pamilya nila ang pinakamalaking kumpanya ng langis na nagsusupply sa ilang bansa. Meron silang kumpanya sa Amerika, Saudi at sa Pilipinas na sila mismong mga Levestre ang namamahala. Siya ang may hawak ng kumpanya nila sa Amerika noon. Pero dahil tinanggihan niya ang kagustuhan ng daddy niya na maikasal sa babaeng hindi niya mahal, ay pinalaya siya nito. Hindi lang ang posisyon niya bilang CEO ng kumpanya nila sa Amerika ang inalis sa kanya, kundi lahat ng meron siya at maging ang pangalang dala niya. Bumalik si Dacson ng Pilipinas na masama ang loob sa mga magulang, maging sa kuya niya na hindi man lamang siya tinulungan. Sa loob ng 2 taon, ginapang ni Dacson ang hirap ng buhay na mag-isa. Ilang trabaho ang sinubukan niyang applyan noon, pero nabibigo siya dahil hinaharang ng mga magulang niya. Sa kabutihang palad, nakita niya ang restaurant ni Angkong Lau at hindi ito nagdalawang isip na tanggapin siya, sa kabila ng kwento at pangalang dala niya. Kaya malaking utang na loob at pasasalamat niya sa matanda. 2 taon na rin ang nakalipas, iho. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin sila gustong harapin? Tanong ni Angkong. Wala akong nakikitang sapat na dahilan para harapin sila ulit, Angkong. Kung gusto talaga nila akong pabalikin, sana noon pa nila ginawa. Okay lang sana na pabayaan nila ako na mabuhay ng walang-wala. Pero pinahirapan din nila ako sa paghahanap ng trabaho noon. Mabuti na nga lang at tinanggap mo ako. Kundi baka sa lansangan na ako pulutin. Sagot niya at huminga ng malalim. Napangiti naman ang matanda. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit ka napadpad rito sa aking tindahan noon. Alam ko mabuting kang tao, iho. Kaya kahit na malaking pangalan dala mo, at maaari ako madamay sa sigalot nyo ng mga magulang mo sa pagtanggap ko sa'yo, kinuha pa rin kita. Matanda na ako at madami na akong pinagdaanan sa buhay para lang matakot sa mas malalaking tao sa akin. Malaking utang na loob ko sa'yo, Angko. Kaya tulad ng pangako ko sa'yo noon, hindi ko pababayaan tong restaurant mo. Poprotektahan ko ito at ikaw, Kinudad, kahit pa walang-wala na ako ngayon. Maraming salamat, iho. Pasasaan ba't naniniwala akong magiging maayos din ang lahat? Sabi na lamang nito. Matapos makipagkwentuhan kay Angkong ay nagpaalam na rin siya rito para ipagpatuloy ang trabaho. Nakatatlong balik pa siya ng deliveries bago natapos ang trabaho nila sa araw na yon. Ingat kayo sa pag-uwi, mga pre. Anya sa mga kapwa riders na pauwi na. Naglalabasan na rin ng mga waitress na katatapos lamang maglinis. Bye, Dax. Ingat ka rin sa pag-uwi mo. Keep safe and keep Dax. Pambirong paalam din ni Gina sa kanya. Nasa tabi nito si Shaina na tahimik lang. Kayo rin. Ingat kayo sa pag-uwi, Gina, Shaina. Anya. Nahuli niya pa ang pagsiko ni Gina kay Shaina. Salamat. Mag-iingat ka rin, Daxon. Anito. Napangiti na naman siya. Iba talaga ang hatid ng pagiging mahiyain ni Shaina sa kanya. Wala ba kayong mga sundo? Tanong niya sa mga ito. Ay, ako wala, Dax.
Ang lungkot nga eh. Baka pwedeng sakyan ka. Baka pwedeng makisakay sa'yo. Hirit ni Gina. Makikisakay ka? Ilang lakad lang dito ang bahay niyo, di ba? Diyan ka lang sa kanto, tama? Natatawang turo niya sa di kalayuan. Natawa naman ang palabirong babae. Itong si Shaira na lang palang ihatid mo. Sa Maligaya Street pa siya eh. Ilang minutong biyahe rin yun. Gabi pa naman na. Sabi muli ni Gina. Binalingan niya si Shaina. Doon ka pala nag-i-stay, Shaina. Nadadaanan ko ang street na yun. Gusto mo bang sumabay na sa akin? Alok niya rito na mabilis namang umiling-iling. Hindi na. Susunduin naman ako ng tito ko. Mamaya ay nandito na rin siya. Salamat na lang, Dacson. You sure? Oo, salamat ulit. Nakibit balikat siya at nagsuot na ng jacket at helmet. Okay, then ingat na lang kayo sa pag-uwi. See you tomorrow. Paalam niya muli sa mga ito bago nagmaneho palayo sa restaurant. Ngunit nakakailang kanto pa lang siya nang nadadaanan ng isang kotse ang biglang humarang sa kanya. Napamura siya at mabilis na nagpreno bago pa bumangga rito. What the heck? Daig niyang mura at hinubad ang helmet na suot. Hey, are you trying to kill me, huh? Bumaba ka riyan. Sigaw niya. Galit niya itong nilapitan ngunit natigilan din siya nang lumabas ang hindi niya inaasahang sakay nito. Finally, nagkita rin tayo, Dacson. Anang baritono at parang walang emosyon na lalaking nakasuot pa ng itim na suit. Lalo lang siyang nanggigil at walang pagdadalawang isip na sinugod to. Inundayan niya ito ng suntok na hindi nito inaasahan. Iisa pa sana siya pero naglabasan ng mga bodyguards nito sa isa pang sasakyan na nakasunod pala rito. What the hell are you doing here? Bakit bigla-bigla ka nalang haharang sa daan ko, ha? Are you trying to kill me now dahil hindi niyo pa rin ako mapasunod, ha, Kuya Damian? Gigil niyang sigaw sa lalaking sinapak niya. I'm not here to start a fight with you, Dacson. Gusto lang kitang makausap. Kalmadong sabi nito. Makausap? Looks like you're trying to kill me sa ginawa mo. Gigil pa rin niyang bulalas. I'm sorry sa ginawa namin. Pero kung hindi ka rin naman hinarang dito, hindi mo rin ako kakausapin. I've been trying to talk to you, Dacson. Pero palagi mo akong iniiwasan at tinataguan. Hindi pa ba malinaw sa inyo na hindi na ako babalik? Kung ikaw ayos lang sa'yo na maging tau-tauhan ni Nadad, pues ako hindi. I will never go back. Hindi hanggang hindi nagbabago ang takbo ng utak ni Nadad. Tumabi na kayo sa daan ko. Maaga pang pasok ko bukas. Anya at bumalik na sa motor niya. Are you satisfied now sa buhay na meron ka? Sa trabaho mo bilang delivery rider? Don't you dare talk about my life and the job I have now. Mas pipiliin ko ang buhay na to kaysa sa marangyang buhay na kapalit naman ng pagiging puppet. Sandaling hindi nagsalita ang kuya niya at mataman lang na nakatitig sa kanya. Ayos naman ang relasyon nila nito noon. Nagbago lang ito nang wala itong ginawa noong itinakwil siya ng mga magulang nila. Doon siya nagdamdam dito. I don't have anything against your job now, Dacson. Katunayan akong humarang kay Nadad para di ka mahanap dito. It's the only thing that I can do to help you. I'm not your enemy here. You're my brother. Anito na hindi niya inaasahan. Gayon pa man ay inis pa rin siya rito. So utang na loob ko pa pala to sa'yo ngayon. Anya at umiling naman ito bago nagbuntong hininga. I know na masama ang loob mo kina Dad sa ginawa nila sa'yo. At hindi ko rin alam kung may pakialam ka pa or wala sa kanila. But you still need to know what's happening to our father. Natigilan siya at nagsalubong ang mga kilay sa narinig. What happened to him? Tanong niya. He have a terminal lung cancer, Dacson. Nagpapagamot siya sa Amerika ngayon pero sabi ng doktor, malabo nang matalo ang cancer niya. Gusto kanyang makausap bago mahuli ang lahat. Hindi na nakapagsalita si Dacson sa balitang narinig. Hindi niya alam kung ano bang magiging reaksyon niya sa nalaman. Oo, masama ang loob niya sa mga magulang dahil sa pagmamanipula nito palagi sa buhay nila. Pero kahit na pagbali-balik rin man ang mundo, magulang pa rin niya ang mga ito. If you ever change your mind, alam mo kung saan ako hahanapin, Dacson. Hihintayin kita. Anito bago ito sumakay sa sasakyan nito at umalis. Naiwan siyang tulala pa rin matapos ang naging pag-uusap nila ng kapatid. Halos ilang minuto rin siyang nakatayo lang sa kinatatayuan niya nang may mapansin siya sa kabilang gilid ng kalsada. Shaina? Anya nang makita ang dalaga na tila gulat ding nakatitig sa kanya. Shaina, wait! Tawag niya rito at mabilis na hinabol ng tumalikod ito.
Sandali lang, Shaina. May itatanong lang ako sa'yo. Naabutan niya ito at marahang hindi lang ang braso. Napalingon ito sa kanya na parang naiilang o aligaga. Anong itatanong mo, Dacson? Pakibilisan lang kasi uuwi na ako. Anito na bakas ang kaba at pagmamadali. Tinitigan niya ang dalaga sa mga mata at huminga ng malalim. Why are you walking in the street alone? Akala ko ba may sundo ka? Sa halip ay tanong niya. Ayaw niya kasing mabigla o matakot to sa kanya. Wala pa kasi si Tito Pao. Naiwan na ako mag-isa ron sa harap ng restaurant kaya naisipan ko na lang na maglalakad-lakad at baka makasalubong ko naman siya. Hindi safe ang maglakad ng mag-isa sa ganitong oras, Shaina. Mas maganda siguro kung ihatid na lang kita sa inyo. Tara na. Ha? Nako, hindi na. Baka parating na rin si Tito Pao. Tanggi nito. At ilang saglit nga lang ay isang taxi ang tumigil sa gilid nila. Siya, pasensya na, ngayon lang ako. Medyo malayo kasi yung huling natid ko. Anang tingin ni Dacson ay tinutukoy na Tito Pao ni Shaina. Tumingin ito sa kanya bago lumabas ng taxi nito. May problema ba rito? Anong kailangan mo sa pamangkin ko? Bitiwan mo nga siya. Doon lang na-realize ni Dacson na kanina pa pala niya hawak ang braso ni Shaina. Mabilis naman niya itong binitiwan. Oh, I'm sorry po. Good evening po. Kinakausap ko lang po si Shaina. Magkatrabaho po kami sa Laucheng. Inaalok ko sana siyang ihatid na kasi naglalakad siya mag-isa rito. Sagot niya rito. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Salamat na lang, boy. Anito bago bumaling kay Shaina. Halika na siya. Tumango si Shaina at sandaling tumingin sa kanya. Mauna na kami, Dacson. Salamat sa pag-alok mo na ihatid ako. Ingat ka sa pag-uwi. Anito bago sumakay ng taxi. Habang pinagmamasdan niya ang palayong taxi, iisa lang ang nasa isipan ni Dacson. She saw and heard everything. Of all people, si Shaina pa talaga. Sabi niya bago sumakay ng motor niya at nagpaplano kung paano kakausapin ng dalaga. Sa kabilang banda, lumalalim na ang gabi pero hindi pa rin dalawin ng antok si Shaina. Binabagabag pa rin kasi siya ng mga nakita at narinig kanina habang naglalakad siya pa uwi. Hindi niya inaasahan na maaabutan niya si Dacson at makikita at maririnig ang lahat ng pinag-usapan nito at ng kuya nito. Tama nga ang kutob ko noong una. Hindi nga simpleng tao lang si Dacson. Mayaman nga siya. Anya at inalala ang mga narinig niya. Hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit niya tinatago sa amin kung sino siya. Kaya ba wala masyadong nakakakilala sa kanya dahil ayaw niyang malaman ng iba kung saan siya galing at sino siya? Tanong niya sa hinahangin na kortina bago pumaling ng higa. Pero hindi ko naman sinasadya yung mga narinig ko kanina. Wala akong karapatan na manghimasok at mas lalong hindi ko pwedeng sabihin kina Gina ang nalaman ko. Kung itinatago ni Dacson kung sino siya, dapat ay irespeto ko yun. Hanggang sa pagtulog ay dala pa rin niya ang mga agam-agam. Nang magising siya kinabukasan ay ang iniisip naman niya ay paano haharapin si Dacson. Siguradong kakausapin siya nito. Siya ha? Huwag na sana maulit yung nangyari kagabi. Kahit nawala pa ako, huwag kang aalis dito at maglalakad ng mag-isa. Huwag ka rin basta-basta magtitiwala sa ibang tao kahit nakatrabaho mo pa. Hindi mo kilala mga tao rito kaya mag-iingat ka. Bilin ng Tito Pao niya pagkahatid sa kanya nito sa Laucheng. Opo, Tito Pao. Salamat po at pasensya na ulit sa kagabi. Ayos lang. Iniisip lang namin ng Tita Loy sa mong kaligtasan mo. Nasa amin ka kaya responsibilidad ka namin kahit pa nasa sapat na gulang ka na. Sige na, una na rin ako. Hintayin mo ako mamaya ha. Tumango at nagpasalamat na lamang dito si Shaina bago ito umalis. Saktong pag-alis naman ng tito niya ay ang pagdating ni Dacson. Kinabog ng malakas ang dibdib niya at mabilis na tumalikod dito pero naabutan siya nito. Shaina, good morning. Bati sa kanya nito. Good morning din, Dacson. Shaina, pwede ba kitang makausap mamaya? May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Nito. Hinarap niya ito at sandaling tinitigan. Siguro nga ay hindi na niya maiiwasan to. Kung tungkol to sa kagabi, huwag ka mag-alala. Wala akong ipagsasabi sa mga narinig ko. So, may mga narinig ka nga? Oo, pero konti lang naman. Hindi ko naman din sinasadyang marinig. Sorry, Dacson. It's okay, Shaina. It's not your fault. Pero sana wag na mauulit yung... Hindi na talaga mauulit yon. Promise.
Hindi ko rin naman ugali ang manghimasok sa buhay ng iba. Mabilis niyang sabi, hindi pa man ito natatapos ang sasabihin. Natawa tuloy ang lalaki na ewan ba niya, pero ang sarap sa pandinig. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Inuunahan mo kasi ako. Ang sinasabi ko na sana wag na maulit ang yung paglalakad mo ng mag-isa sa 10 oras ng gabi. Maraming loko dyan sa paligid. Mamaya ay mapagdiskitahan ka pa. Sabi nito na hindi niya inaasahan. Unti-unti ay parang may mga nabubuhay na paru-paro ang biglan na lamang nagliparan sa sikmura niya. Oo. Napagsabihan na rin ako ng tito ko tungkol dyan. Hindi na rin yun mauulit. Very good. Basta kapag wala ang tito mo, magsasabi ka sa akin. Ako na maghahatid sa'yo para masigurong safe ka. Napangiti na lamang siya at tumango rito bago nagpasalamat. Naputol lang ang pag-uusap nila sa pagsingit ni Gina na kararating lang. Ano to? Landian sa umaga? Biro nito, natawa na lamang sila ni Dacson. Naging abala na rin silang lahat nang magsimula ang trabaho. Hindi na tuloy sila nagkaroon ng pagkakataon ni Dacson na mag-usap tulad ng pakiusap nito. Pero kapag nagkakasalubong naman sila, ay nginingitian siya nito at maya't maya kinakumusta. Naging pulutan tuloy siya ng asara ng mga kasamahan dahil doon. Ikaw girl may nililihim ka na yata sa amin. Bakit parang laging sa'yo lumalapit si Dax at panay ang ngiti sa'yo? Puna ni Gina habang break nila. Huwag niyo naman gawa ng mali siya yung pagngiti ng tao. Kahit kayo naman ay nginingitian din niya Dahilan niya. Sabagay. Pero hindi Iba talaga yung ngiti niya sa'yo tapos may pagtanong pa kung okay ka lang every time na magkakasalubong kayo. Is it just my playful mind or may aasahan na kaming love team sa Lao Cheng? Hala, ano ba Gina? Umabot ka na talaga sa ganyang level? Alam mo, ikain mo na lang yan at baka nalilipasan ka na ng gutom. Ito, sa'yo na rin to. Natatawang sagot na lamang niya at nilapag ang pritong manok sa plato nito. Alam mo talagang kahinaan ko siya. Anito na nilalantakan na ang manok. Natawa na lamang si Shaina. Pero hindi pa rin natapos ang ganoong issue sa kanila dahil kahit sa mga sumunod na araw ay halos bantayan na ni Gina ang galaw nila ni Dacson. Konting pagsasalubong lang nila ay may hirit agad si Gina, kaya't tampulan tuloy sila lagi ng tukso. Mabuti nga at day off niya ngayong araw kaya't makakapagpahinga rin siya sa trabaho at kantsaw ng kaibigan. Kasalukuyang kausap niya ang mga kapatid sa cellphone para kaumustahin nang marinig niyang tinatawag siya ng tita Loisa niya. Siya, baba ka muna sandali rito, may bisita ka. Tawag sa kanya ng tiyahin. Ha? Bisita? Sino naman? Taka niyang tanong sa sarili bago nagpaalam sa mga kapatid. Shan, Steph, ibababa ko muna tong tawag Tinatawag kasi ako ni Tita Loisa. Mamaya na lang ulit ako tatawag sa inyo. Mag-iingat kayo riyan. Si Lola, bantayan niyo, okay? Love ko kayong dalawa. Paalam niya sa mga kapatid. Sige po ate, mag-iingat ka rin dyan. We love you din ate. Sabay na sagot pa ng mga ito. Matapos yun ay ibinabana niya ang tawag bago lumabas ng silid niya. Nang makababa ng hagdan, ay nagulat siya nang makita si Dacson na kausap ng tita niya. Oh, ayan na pala siya. Siya, hinahanap ka nitong si Pogi. Katrabaho mo raw siya sa Lao Cheng. Anito na may kakaibang ngiti. Lumapit ito sa kanya at pasimpleng bumulong. Ang pogi naman ng isang yan siya. Kaibigan mo ba talaga yan o manliligaw mo? Ang ganda ng lahi, Ning. Bulong na tanong nito na mabilis niyang itinanggi. Hala, hindi po tita. Katrabaho ko lang nga siya sa Lao Cheng. Ganun ba? Sayang naman, pogi pa naman at mukhang mabait. O siya, maiwan ko na kayo at may lulutuin pa ako. Anito bago bumalik sa kusina. Doon na niya binalingan at nilapitan si Dacson. Hi Shaina. Ngiting bati nito. Tulad ng dati, naroon na naman ang mga naglalarong paru-paro sa sigmura niya sa ngiti pa lang nito. Hi rin Dacson. Ano nga palang ginagawa mo rito at paano mo nalaman kung saan ako nakatira? I just learned yesterday na pareho pala tayo ng day off. So I asked Angkong kung saan ka nakatira. Ah, ganun ba? Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Well, nothing. Pero gusto sana kitang makausap. You know, we've been so busy lately kaya di na natin natuloy ang usapan natin. So naisip ko na perfect timing na to na parehong day off natin. Kaya pinuntahan na rin kita. Ano naman ang pag-uusapan natin? Tungkol ba dun sa mga narinig ko? Yeah, I just thought na since nalaman mo naman na,
Might as well magpakilala na ako sa'yo at sabihin ng totoo. Si Angkong lang kasi nakakaalam ng totoo kung sino ako. So gusto ko na may isa ring katrabaho na nakakakilala sa akin. At ikaw yun. Sandaling natameme si Shaina sa narinig. Napapaisip siya kung bakit naman nanaisin pa ni Daxon na magpakilala sa kanya kaysa sabihin na lang siya nakalimutan na ang mga nalaman niya. Gayunpaman, may bahagi naman talaga sa isipan niya na nagtatanong pa rin kung sino ba talaga si Daxon at ano ang kwento nito. Kung bakit at paano ito napunta sa pagiging delivery rider sa kabila ng pinanggalingan nito. Kung yun ang gusto mo, Daxon. Pero, saan mo naman tayo gusto na mag-usap? Tanong niya. About that, gusto sana kitang yayain na rin na pumasyal ngayon. Na-mention kasi ng tita mo kanina na hindi ka raw mahilig lumabas at gumala mula nang dumating ka rito. Naipagpaalam naman na kita sa kanya and she said na ikaw na raw ang bahala kung sasama ka o hindi. So, are you fine with it? Libre ko naman, don't worry. Anito, nakita niya pa ang tita niya na dumaan at sinenyasan siyang sumama na. Sige, pero magbibihis muna ako sandali. Makakapaghintay ka ba? Of course, go ahead. Hihintayin kita rito. Sagot nito bago naupo sa sofa at ngumiti. Napangiti rin siya bago bumalik sa silid niya para magbihis at magayos. Hindi naman din siya gaanong nagtagal. Simple lang naman manamit si Shaina pero lilitaw talaga ang natural niyang ganda. Pagbaba niya ay naabutan niya pa rin si Daxon na nasa sofa. Saktong dumaan ng tita niya. Tita, aalis po muna kami ni Daxon. May pag-uusapan lang po kami. Babalik din po ako agad. Paalam niya rito. Ay nako, sige lang siya. Basta ba'y bumalik ka ng ligtas, yun lang naman. At saka mag-enjoy kayo nitong si Pogi sa date nyo. Hirit nito na ikinapula ng mukha niya. Tita, hindi naman po kami magdi-date. May pag-uusapan lang po kami. Giit niya pero pagtingin niya kay Daxon ay nakangiti lang ito. Lalo tuloy siyang nahiya. Well, go ahead na po, Tita Loisa. Don't worry po, iuuwi ko po si Shaina ng buo at ligtas dito mamaya. Si Daxon na ang nagpaalam bago bumaling sa kanya. Tara na, Shaina. Anito na tinugon na lang niya ng tipid na tango. Nagpaalam siya muli sa tiyahin niya bago sumunod kay Daxon. Here, suotin mo to for your protection. Nagabot ito ng isang helmet na kulay pink sa kanya. Salamat, Daxon. Anya bago yun sinuot. Medyo nahirapan lang siya ng konti sa strap. Let me help you, Shaina. Lumapit si Daxon sa kanya at ito na ang nag-ayos ng helmet nito. Di niya mapigilan ang puso sa pagtibok ng mabilis sa ginawa nito. Sa lapit din nila ay amoy na amoy niya ang mabangong pabango nito. There you go. Okay na ba? Di naman masikip sa ulo mo. Ayos naman. Salamat. Nginitian lang naman siya ng binata bago sumakay sa motor nito. Nilahad pa nito ang kamay para tulungan siya sa pag-angkas. Bagamat nahihiya, wala rin siyang nagawa kundi ang kumapit sa bewang nito nang magsimula na itong magmaneho. Hindi naman nagtagal ay tumigil din sila sa harapan ng isang kilalang kainan. Diyan ba tayo kakain, Daxon? Tanong niya rito habang nakatingin sa kainan. Yes, bakit? May iba ka bang gustong kainan? You can tell me para ron tayo lumipat. Wala. Wala naman akong ibang alam na pwedeng kainan dito. Kaya lang kasi, hindi niya matapos ang sasabihin dahil sa hiya. Mukhang nahalata naman ni Daxon ang nais niyang puntuhin. Don't worry, sabi ko naman kanina isagot ko, di ba? At hindi rin naman ganun kamahal dito so ayos lang naman. Next time na lang tayo kumain sa mas mahal na restaurant kapag may budget na ako. For now, dito muna tayo. Natatawang nito. Pero mahal na riyan, di ba? Hindi naman. Budget friendly pa rin. Tara na. Marahan siyang hinila nito papasok. Matapos nilang kumain ay inaya naman siya nito na maglakad-lakad. Kapwa sila may nilalantakan na ice cream na nasa cup nang maupo sila sa isang bench. Naging tahimik ang mga naunang minuto. Kapwa lang sila nakamasid sa mga taong nasa lugar para mamasyal. So, where do you want me to start? May gusto ka bang itanong sa akin siya? Ani Daxon na bumasag din sa pananahimik nila. Tinignan niya ito sandali bago niyuko ang ice cream cup na hawak. Si Daxon na mismo ang nagbigay ng pahintulot sa kanya na magtanong. At bilang noon pa man ay marami na siyang tanong sa isipan tungkol sa binata, kukunin na niya ang pagkakataon na yon. About sa'yo, anong totoo o buong mong pangalan? Panimula niya.
Ilang sandaling wala siyang narinig mula kay Daxon, kaya binalingan niya ito. Nagulat siya nang makitang nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Bakit Daxon? Naiilang niyang tanong. Umiling-iling naman ito na naroon pa rin ang ngiti. Nothing. Hindi ko lang ina-expect na yan ang una mong itatanong. Well, anyway, before anything else, dapat nga naman na magpakilala muna ako sa'yo ng formal. Anito at nilahad ng palad sa kanya. I'm Daxon Kent Levestre. Nice to meet you again, Shaina. Nakangiting pakilala nito. Inabot naman niya ang kamay nito para makipagkamay, pero naglalaro na sa isipan niya ang apelyido nito. Levestre? Parang narinig ko ng apelyido na yan. Anya. Well, kung alam mong Levestre Oils, kami ang nagmamay-ari ng kumpanyang yon. I mean family ko. Unti-unti ay bumagsak ang panga ni Shaina sa narinig na sagot nito. Inaasahan na niyang mayaman si Daxon, pero hindi niya expected na sobra-sobra pala ang yaman nito at galing pa sa pamilya ng mga Levestre na hindi lang sa bansa kilala, kundi maging sa iba't ibang bansa. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pamilyang ito na kilalang supplier ng langis ng ilang bansa? Hindi na rin siya magtataka kung bakit tisoy ito at ibang kulay ng mga mata. Yun ay dahil sa mga magulang nito na pawang mga half-Filipino. Nakabawi lang siya ng pagkabigla nang muling magsalita si Daxon. Nang balingan niya ay nakatanaw lang ito kung saan. Other people might think na sobrang swerte ko na masarap ang buhay na meron ako. Muling sabi nito. That I can have literally everything I want in just a snap of a finger. But no, I'd rather choose this life I have now kaysa sa buhay na marangyanga pero wala ka namang kalayaan. Ani pa nito at napahinga ng malalim. Naging push yun para kay Shaina na wag nang mahiya na magtanong. Hindi naman sa panghimasok, Daxon. Pero ano bang buhay ang ginagalawan mo noon? At paano ka napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Tiningnan siya sandali nito at bahagyang humiti. Sumandok pa ito ng ice cream at inubos yun bago sumagot. Our company have 3 branches. Isa rito sa Pilipinas, isa sa Amerika, at isa sa Saudi na main company namin. My older brother, yung nakita mong kausap ko noon, siya ang nagpapatakbo ng kumpanya namin dito. Ang dad ko naman sa main company namin at ako sa Amerika. But that was 2 years ago, bago ako itinakwil at tinanggalan ng yaman at pangalan ni na dad. Bakit naman nila ginawa yon? Anak ka nila at sigurado naman na malaking naiaambag mo sa pamamalakad mo sa kumpanya nyo. O sisa niya muli? Yun nga ang hindi ko maintindihan sa kanila, lalo na kay dad. Kung diktahan at manipulahin niya ang buhay namin parang hindi niya kami mga anak. Sagot nito na ikinabigla niya. Ever since we were kids, palaging pinapasok ni dad sa isipan namin ng kapatid ko na we owe everything we have to him. Lagi niyang sinasabi na we should be thankful for him for giving us the luxurious life that everyone's been dreaming of. Kaya kapag may gusto siyang ipagawa sa amin, kailangan gawin namin. Kahit mga hilig namin, sports na gusto namin, kahit na sa mga personal na gamit namin siya ang nagdidikta. Si Mom wala naman siyang magawa dahil palagi siyang nakasunod lang kay dad. Mahabang salaysay pa nito. Tumigil ito sandali para huminga ng malalim bago muling nagpatuloy. Dad treated us na parang kami ang biggest investments niya, kaya pati sa pag-aasawa dapat beneficial din sa pamilya namin. Pero kung si kuya napasunod niya na magpakasal sa anak ng kaibigan niya sa negosyo, ako hindi. Tinutulan ko lahat ng pagmamanipula niya, lalo na sa pagpapakasal sa babaeng hindi ko naman mahal, na siyang ikinagalit niya. Dahil doon tinanggal niya ako sa posisyon ko sa kumpanya at pinabalik dito sa Pilipinas. Pinagbawalan niya sina mama at kuya na tulungan ako para ipamukha sa akin na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Ganon din ang kayamanan niya. Mahabang dagdag nito na sandaling naputol nang may dumaang naghahabulang mga bata sa harapan nila. Nang makalayo ang mga ito ay muli itong nagpatuloy sa pagkukwento. Thankfully, may ilang properties ako rito sa Pilipinas na naibenta ko sa murang halaga na lang. Lahat kasi hinarang ni dad kahit pa nga paghahanap ko ng trabaho noon. Walang gustong tumulong o tumanggap sa akin ng mga kumpanya dahil natatakot sila kay dad. Pinahirapan talaga nila ako. Until tumigil din siya at nakilala ko si Angkong. Tinanggap niya ako sa kabila ng pinanggalingan ko at hindi siya natakot sa posibleng gawin ni dad sa restaurant niya. But I promised him na hindi ko papayagan na pakialaman siya ni dad. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Angkong dahil kung hindi sa kanya, baka salansangan na ako ngayon. Sumabay ng pagbuga ng malalim na paghinga si Shaina kay Daxon
nang matapos ito sa pagkukwento. Tumagal muli na kapwa sila na tahimik hanggang napagtanto ni Shaina na pareho lang pala sila nito na may problema rin sa mga magulang. Halos wala rin pala tayong pinakaiba. Pareho rin tayong nagkaroon ng problema sa mga magulang. Anya nang nakatingin sa hawak na cup ng tunaw na ice cream. Narinig ko nga kay Gina ang ilang kwento mo. Iniwan kayo ng mga magulang nyo. At ikaw nang nagtaguyod sa dalawa mo pang kapatid. Anito at binalingan siya. Dahil nagbahagi ito ng kwento, naisip niya na dapat ay magkwento rin siya. Oo, 18 years old ako nung naghiwalay sina Papa at Mama dahil sa pambababae ni Papa. Naiwan kami kay Mama matapos ang hiwalayan nila. Pero hindi nagtagal, umalis din si Mama para magtrabaho rito sa Manila. Okay naman ang mga naunang buwan pero isang araw ay parang bula na lang siyang hindi na nagparamdam. Nalaman na lang namin na may nakilala siyang lalaki at sumama sa lalaking iyon palabas ng bansa. Ang alam namin ngayon, nagtatrabaho na si Mama sa Kuwait kasama yung bagong kinakasama niya. Kwento niya. Tumigil siya sandali para huminga dahil pakiramdam niya ay maluluha na siya. Nang medyo kumalma ang bigat sa dibdib niya ay muli siyang nagpatuloy. Naiwan kami sa pangangalaga ng lola namin at bilang panganay, ako na ang sumalo sa mga naiwang responsibilidad ng mga magulang ko katulong si lola. Hindi na ako nakapag-college dahil mas kailangan ng sustento ng mga kapatid ko, kaya nagtrabaho na lang ako sa Dumaguete para mabuhay kami. Pero habang tumatanda kasi sila ay mas tumalaki rin ang pangangailangan nila, lalo na sa pag-aaral. Kaya ito, lumuwas ako rito sa Manila para magtrabaho. Ayaw nga sana ng mga kapatid ko dahil baka raw gawin ko rin ang ginawa ng mama namin. Pero nangako ako sa kanila na hindi ko yun gagawin. Dagdag niya at napangiti ng mapait. Nang balingan niya si Daxon ay nakatitig lang ito ng masinsinan sa kanya, na para bang nakikisimpat siya ito sa kanya. You're right. Pareho nga tayong nagkaproblema sa pamilya, especially sa mga magulang. Anito. Pero di hamak naman na mas mabigat ang pinagdaanan mo, Daxon. Wala sa bigat yan ang pinagdaanan, Shaina. Pareho lang tayong naghirap dahil sa mga magulang natin. I guess we're meant to be. Anito, pero hindi niya narinig na ang bandang dulo. Ha? Ano yung dulo na sinabi mo, Daxon? Di ko kasi narinig. Ngumiti ito at umiling-iling. Nothing. Anito at muling sumeryoso. Sa ginawang pag-abandon na sa inyo ng mga magulang nyo, nagtanim ka ba ng sama ng loob sa kanila? Sandali siyang natigilan sa tanong nito bago ngumiti ng mapait. Sa totoo lang, noong una nagalit ako sa kanila. Nagtatanong ako kung bakit kailangan na pati kami madamay. Bakit pati kami ng mga kapatid ko iniwan nila at pinabayaan? Sobrang hirap nun para sa akin na suportahan ng mga kapatid ko at ipaintindi sa kanila ang sitwasyon namin. Sa kabila ng nagawa nila sa amin, ipinaliwanag ko sa kanila na huwag magtatanim ng galit sa mga magulang namin. Kahit na ako mismo ay may galit sa kanila. Anya na hindi namamalaya na lumuluha na pala. Mabilis niya yung pinunasan at muling umiti kay Daxon. Pero na-realize ko habang tumatagal na magsasayang lang ako ng oras at lakas kung itutuon ko ang atensyon ko sa ginawa ng mga magulang namin. Kaya kaysa magmukmok ay pinabayaan ko na lang at pinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Unti-unti ay napatawad ko na rin naman sila. Sa huli, mga magulang pa rin namin sila sa kabila ng lahat. Nagbibigay pa rin naman sila sa amin kahit papaano kahit na may kanya-kanya na silang buhay. Yun nga lang, di talaga sumasapat sa aming tatlo. Dagdag niya at binalingan si Daxon na nakikinig lang sa kanya. Ikaw, alam ko na mabigat ang loob mo sa mga magulang mo, Daxon. Narinig ko nung gabing kausap mo ang kuya mo ang galit mo sa kanila. Pero sana ay dumating din ang panahon na mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad sa ginawa nila sa'yo. At sana'y hindi pa huli ang lahat para sa inyo ng dad mo na makapag-usap at makapagpatawaran. Narinig ko kasi na may sakit ng daddy mo at humihiling na makausap ka. Napabuntong hininga si Daxon at umiwas ng tingin sa kanya. Pero nakita niya sa mga mata nito ang halong galit at lungkot. Hindi ko alam kung paano gawin ang bagay na yan, Shaina. Kailangan ko pa ng oras para dyan. Naiintindihan ko, Daxon. Wala ako sa lugar para sabihin sa iyo ang dapat at hindi mo dapat gawin. Pero sana lang talaga, hindi pa maging huli ang lahat. Muli siyang tiningnan ni Daxon. Wala itong sinabi at nanatili lang na nakatitig sa kanya bago itong umiti at tumango. Salamat, Shaina. Tatandaan ko ang mga sinabi mo. Anito bago tumayo. You know what?
Kalimutan na nga muna natin ang mga drama natin sa buhay. May oras pa tayo para mag-ikot-ikot at pumasyal. Kaya tara na. Nagbitiw muna ng malalim na paghinga si Shaina bago ngumiti at tumayo. Alam niyang hindi niya pa rin mababago sa araw na yun ang isipan ni Daxon tungkol sa mga magulang nito. Pero masaya na siya na mas nakilala pa niya ito at nagtiwala ito sa kanya. Naulit pa ang mga ganoong paglabas nila ni Daxon sa tuwing day off nila sa trabaho. Halos ito na ang naging tour guide niya sa tuwing namamasyal sila, dahilan para mas lumapit ang loob nila sa isa't isa. Aaminin ni Shaina na sa mga dumaang mga araw at linggo ay mas lalo bang nahuhulog ang loob niya rito. Nahihiya man siyang aminin, pero yun ang totoo. Na-in love na siya rito. Hindi dahil gwapo ito, kundi dahil compatible sila at madaling magkasundo sa maraming bagay. Mabait din ito at masarap kasama. At ang kapansin-pansin na closeness nga nila ang madalas na topic ng mga katrabaho nila, lalo na ni Gina na malakas ang pang-amoy sa kanilang dalawa. Nahuli din kasi sila minsan ng isang katrabaho noon na magkasama noong day off nila, kaya naging tampulan na sila ng asaran. Nahihiya tuloy siya sa tuwing inaasar sila ng mga ito, pero kapag titingnan naman siya ni Daxon ay ngumingiti lang ito. Hindi tumatanggi o nagagalit. Hindi tuloy niya alam kung nakikisakay lang ito o kung may gusto na rin ba ito sa kanya. Ayaw naman niyang maging asyomera, pero kapag naiisip kasi niya na baka pareho lang sila ni Daxon ang nararamdaman ay kinikilig siya. Hindi naman siguro masama ang magpantasya paminsan-minsan. Daxon, ito na yung mga order na ihahatid mo. Anya paglabas ng resto, bit-bit ang mga order online at inabot dito. Siya ang inutusan ng mga katrabaho na mag-abot nito sa binata kaya wala siyang nagawa. Inasar ka na naman nila, no? Kaya ikaw ang lumabas para mag-abot nito sa akin? Natatawang sabi ni Daxon matapos tanggapin ang inaabot niya. Oo pinangunahan na naman ni Gina. Nakakahiya tuloy. Bakit ka naman mahihiya? Ikinakahiya mo ba na inaasar ka nila sa akin? Hindi. Hindi naman sa ganun, Daxon. Nakakahiya lang kasi mamaya kung anong isipin mo o kaya ng ibang tao. Parang celebrity ka pa naman dito sa restaurant lalo na sa mga kababaihan. Mamaya ay abangan pa nila ako at sabunutan kasi nai-issue tayo. Mabilis niyang paliwanag, dahilan para matawa si Daxon. Naghatid tuloy ng kiliti ang pagtawa nito sa puso niya. You know what? Just let them, Shaina. Hayaan mo na lang sila kung asarin nila tayo sa isa't isa. Mukhang masaya naman sila right? Wala namang kaso yun sa akin. And don't worry about my fans out there. Hindi ko naman hahayaan na tambangan ka nila at sabunutan. I'll be your knight in shining armor. I mean, red t-shirt uniform pala. Anito na may biro pa. Sa kabila ng kilig ay natawa rin tuloy siya kasabay ito. Nahahawa ka na sa kalokohan ni Gina, Daxon ha? Sige na, ihatid mo na mga yan at baka lumamig pa. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo ha? Anya rito, na mabilis namang sumaludo. Yes, ma'am. Babalik din ako agad. See you later. Sagot nito sabay kindat bago sumakay sa motor nito. Nakagatuloy ni Shaina ang ibabang labi sa kilig na halos hindi na niya masupil. Kahit naman NBSB pa siya, ay hinahanga din naman niya ang ganong kilig na kay Daxon niya lamang naranasan. Nang makaalis ang binata ay nagstay pa siya sandali sa labas para ayusin muna ang mga basurahan. Papasok na sana siya matapos ang ginagawa nang may tumawag sa kanya. Excuse me, miss. Anang baritonong tinig. Nilingon niya ito at nagulat siya nang makita ang kapatid ni Daxon. Kahit isang beses pa lang niya itong nakita noon, ay tanda niya pa rin ang mukha nito. Isa pa, halos kahawig din kasi ito ni Daxon kaya't malalaman agad na magkapatid to. Ano po yun, sir? May kailangan po ba kayo? Kakain po ba kayo? Tanong niya rito, bagamat sa isip niya ay alam niyang si Daxon ang pakay nito. At tumama nga ang hinuha niya. No, I'm here to see my brother. Andito ba siya? Kapatid? Sino pong kapatid niyo? Maang-maangan niya. Hindi niya kasi alam kung magpapanggap ba siyang hindi ito kilala o ano. Bumuntong hininga naman ito sandali bago nagsalita. Medyo kinakabahan siya dahil wala talaga itong emosyon. I know you know my brother, Shaina. At kilala mo rin kung sino ako. Madalas kang kasama ng kapatid kong lumabas at ikaw ang palagi niyang kausap. So I guess, kilala mo na kung sino si Daxon, right? Napalunok siya at natigilan. Nagulat siya na kilala siya nito
At alam nito na nagpapanggap lang siya. Sa kabilang banda, hindi na rin siya magtataka dahil mayaman nga naman ang mga ito at maraming paraan para makuha o malaman ang gusto nito. Kaya kaysa magpanggap pa, ay nagpakatotoo na lamang siya. Wala po kasi si Dachshund ngayon. Kakaalis lang niya at may dineliver po siyang mga order. Kung gusto niyo po ay pwede niyo naman siyang hintayin sa loob. Anya pero umiling ito at may kung anong kinuha sa loob ng suit na suot nito. No, thank you. Hindi na rin ako magtatagal. May gusto lang akong iabot sa kanya. But since wala pa siya, can you perhaps do it for me? Ikaw na sanang mag-abot sa kanya nito. Sabi nito at inabot ang isang sobre sa kanya na tingin niya ay sulat at may kung anong ring nasa loob. Hindi ko alam kung anong meron kayo ng kapatid ko. But please, sana'y mapabago mo ang isipan niya. Tell him na sumunod ng Amerika ngayon to see our dying father. Can you do it for me, Shaina? Napalunok siya at kinakabahang napahawak sa kanyang dibdib. Bakit po hindi na lang ikaw ang magsabi sa kanya, sir? Parang wala po ata ako sa posisyon para kausapin siya tungkol dyan. Knowing my brother, hindi rin siya makikinig sa akin. Baka awayin niya pa ako kapag nakita kami. Isa pa, may flight din ako ngayon na kailangang habulin, kaya hindi ko na siya mahihintay. So I'm hoping na mapaabot mo ang sulat na yan at ang mga sinabi ko. Please, Shaina. Sandali siyang natahimik at napayuko. Kalaunan ay tumango rin naman siya. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang magkasundo rin si Dachshund at ang pamilya nito, lalo pat bilang na pala ang oras ng ama ng mga to. Susubukan ko po siyang pakiusapan, sir, pero hindi ko po madidiktahan kung ano man ang maging desisyon niya. Sagot niya at tumango naman to. Malaking bagay na ang subukan na pakiusapan siya. Sana lang makinig siya sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Hindi na magtatagal si Dad. Nanghihina na siya at ang gusto lang niya ay makausap si Dachshund bago siya magpahinga. Anito at siya naman ang tumango na may lungkot para sa ama ng mga ito. Opo, ako na pambahala, sir. Thank you very much. I should go ahead. Nice meeting you, Shaina. See you again soon. Paalam nito bago sumakay sa sasakyang naroon. Hindi na niya pinansin ang huling sinabi nito dahil ang isip niya ay naglalaro na ngayon sa kung paano pakikiusapan si Dachshund. Lumipas ang buong maghapon at natapos din ang oras ng trabaho nila. Yun na ang pagkakataon na hinihintay ni Shaina para makausap si Dachshund at ibigay ang pinapaabot ng kuya nito. Hindi niya kasi magawa kanina dahil oras ng trabaho nila, kaya't naghintay na lang siyang mag-uwian. Shaina, susunduin ka ba ng tito Pao mo? Pwede naman na ako na maghatid sa'yo, and you can just text him na lang para sabihin na hinatid na kita, para hindi ka na maghintay dito. Ani Dachshund nakasabay niya palabas ng restaurant. Sige, iti-text ko na lang siya. Good. So, let's go. Anito at ngumiti sa kanya. Dachshund, pwede ba kitang makausap? May ibibigay din kasi ako sa'yo. Anya. Nagsalubong naman ang mga kilay nito at mukhang na-curious. Sure, ano ba yung ibibigay mo at pag-uusapan natin? Pwede ba na wag dito? Punta tayo sa tahimik na lugar. Nakakakaba naman yan. Why are you suddenly acting like that? Anito na medyo nangingisi pa. Seryoso nga to, Dachshund. Okay, fine. Tara na. Sabay nga silang lumabas at sumakay sa motor ni Dachshund bago ito nagmaneho palayo. Hindi naman nagtagal ay tumigil sila sa isang park na may mga bukas pang food stall. Gusto mong kumain? Tara, bili muna tayo ng pagkain. Ani Dachshund pagbaba nila ng motor. Lalakad na sana ito nang pigilan niya. Huwag na, Dachshund. Busog pa naman ako. Ano na lang, maupo na lang tayo para makapag-usap na tayo. Anya, kaya napaseryoso na ito. Kanina pa ako kinakabahan sa kinikilos mo, Shaina. Ano ba kasi talaga yung gusto mong pag-usapan natin? Tanungan nito nang makaupo sila. Huminga muna siya ng malalim bago inabot ang sobre na pinapaabot ng kuya nito. Nagtatakang nagpabalik-balik naman ang tingin ni Dachshund sa sobre at sa kanya. Nanggaling sa restaurant na Kuya Damian mo kanina. Pero dahil wala ka, pinasuyo na lang niya sa akin na ibigay ito sa'yo. Sabi niya. Nakita niya ang mabilis na pagbabago ng reaksyon nito, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Dachshund, sinabi ko na sa'yo noon na hindi ako manghihimasok sa buhay mo. Pero sana makinig ka sa akin ngayon. Pero nakiusap kasi ang kuya mo
At sinabi niya na sumunod ka sa Amerika dahil baka hindi mo na raw abutin ng daddy niyo. Nanghihina na raw to, at ang gusto na lang ay makausap ka bago mahuli ang lahat. Sandaling natahimik si Dacson matapos niyang magsalita. Nakatitig lang ito sa inaabot niyang sobre. Please, Dacson, siguro oras na rin para makaharap mo sila at makapagpatawaran kayo. Mahirap mabuhay na may pinagsisisihan. Dagdag pa niya. Nang balingan siya nito ay namumula na ang mga mata nito na tila nagbabadya ng maluha. Kalaunan ay kinuha rin nito ang sobre sa kanya at tahimik na binuksan. Tulad ng inaasahan niya ay sulat ngayon at may laman na tseke at plane ticket. Pinagmamasdan lang ni Shaina si Dacson na tahimik na binabasa ang nilalaman ng sulat nang bigla na lamang itong maluha. Hindi na rin napigilan ni Shaina na maluha at mabilis na niyakap ang binata para damayan. I should go back to America, Shaina. I need to see my father. Anito matapos ang ilang minutong pagtangis. Mapait naman siyang ngumiti at tumango-tango habang pinupunasan ng mga luha sa pisngi nito. Sigurado ako magiging masaya ang daddy mo kapag nakita ka niya, Dacson. Tinitigan siya ng masinsinan ni Dacson bago ito ngumiti sa kanya at pinunasan din ang mga luha niya. Thank you for this, Shaina. Thank you sa pagsama sa akin at sa paglilinaw ng isipan ko ngayon. Babalik muna ako ng Amerika para makita si Dad. Hintayin mo ako, okay? Babalikan kita, pangako. Anito at tumango naman siya. Oo naman, Dacson. Hihintayin kita. Hihintayin ka namin sa Laucheng. Anya. Nang gabing yon, naging masaya si Shaina na napapayag niya si Dacson na puntahan na ang ama nito. Hangad niya na maging maayos na rin ang alitan nito at ng pamilya nito. Samantala, matapos matanggap ang balita na ipinarating sa kanya ni Shaina, ay agad na nagbiyahe si Dacson pabalik sa Amerika. Halo-halo ang emosyon niya habang nasa biyahe. 2 taon na noong itakwil siya ng daddy niya, at ngayon ay haharapin niya ito na bilang na lang ang mga oras. Nang makarating siya sa mansyon nila sa Amerika, ay ang Kuya Damian niya ang sumalubong sa kanya. Kasuwali silang nagtanguan bilang pagbati. Mabuti naman nagbago rin ang isipan mo at nagpunta ka rito, Dacson. Anito. Matigas man ang ulo ko, pero hindi naman bato ang puso ko, kuya. Where's Dad? Sa halip ay tanong niya. Yun naman talaga ang ipinunta niya roon. He's in his room kasama si Mom. Let's go. He's expecting you today. Anito at sinamahan siya. Tahimik lang sila nito hanggang sa makarating sa silid kung nasaan ang daddy nila. Tumigil siya at nanlamig nang nasa harapan na sila ng silid nito. Pakiramdam niya ay hindi pa siya handa na makita ang daddy nila sa anumang kalagayan nito ngayon. Are you ready, Dacson? Tanong ng kapatid at tinapik ang balikat niya. Tiningnan niya lang ito at tumango bago huminga ng malalim. Nang buksan nito ang pinto, una niyang naamoy ang mga gamot at narinig ang tunog ng tila makina na sa ospital lamang maririnig. At saka mong nasa sulok, doon niya nakita ang ama niya na nakaratay na at halos hindi na niya makilala. Hindi pa man siya nakakalapit ay nagbagsakan na ang mga luha niya. Dacson? Dacson, anak! Anang mami niya at dali-daling sinalubong siya at niyakap. Umiiyak ito sa kanyang dibdib kaya niyakap niya rin ito para damayan. Ang daddy mo, anak. Paulit-ulit na wika ng mami niya. I want to see him, Mom. Anya napigil ang hikbi. Sinamahan naman siya ng ina palapit sa kama at naupo sa upuang binakante nito kanina. Sunod-sunod ang bagsak ng luha niya habang pinagmamasdan ng hinang-hina ng ama na halos hindi na makagalaw sa kama. Sobrang layo na nito sa dating intimidating at makapangyarihang ama na nakilala niya. Tila ang lahat ng galit niya rito ay natunaw na lang bigla sa nakikita niyang paghihirap nito. Dacson, son, is that you? Nanghihinang tanong ng daddy niya. Unti-unti itong dumilat at itinaas ang nanghihinang kamay na agad niyang sinalo at hinawakan. Yes, Dad. It's me. Nang marinig ng daddy niya ang boses niya ay umiyak to. I'm so sorry, son. Patawarin mo si Daddy, big boy. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Sa inyo ng kuya mo. I'm sorry you had a monster father in me. No, Dad. Don't say that. You may not be the best father that we wish we had. But you're not a monster.
Ang gusto mo lang naman palagi para sa amin ay ang best. Binigyan mo kami ng marangyang buhay. Hindi mo ipinagdamot sa amin ang anumang hilingin namin. Naging ama ka lang namin sa sarili mong paraan. But it's all in the past now. Pinapatawad na kita, Dad. Luhaan niya ring sagot dito. Totoo namang may galit siya rito pero sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal niya rito bilang anak. Mahinang ngumiti ang daddy niya na dumurog sa puso niya. Ngayon lang niya ito nakita nang ngumiti ng ganon na walang pagpapanggap. Hiling ko na sana ay magkaroon pa ako ng dagdag na oras para makasama ka at maituwid lahat ng pagkakamali kong nagawa sa inyo, anak. Pero sinisingil na ako ngayon ng langit sa mga naging pagkakamali ko bilang ama nyo. Anito na sobrang bigat para sa kanya na marinig. Sa kalagayan kasi nito na nakikita niya, malabo na rin talagang mapahaba pa ang buhay nito. Mabigat man, pero yun ang kailangan nilang tanggapin bilang pamilya. Pero masaya ako na makita ka ulit, Daxon, son. Hindi ko man ito nasasabi sa inyo noon, pero proud na proud akong naging anak kita. Hanga ako sa tapang mo na kalabanin ako at sa paninindigan mo. Pinahirapan kita pero hindi ka sumuko. Pinatunayan mo sa akin na kayang-kaya mong mabuhay nang wala ako at ang yaman natin. I am grateful to have a son like you, Daxon. I'm sorry for all the wrong things I've done to you, anak. Napapikit ng mariin si Daxon at dinikit ang kamay ng daddy niya sa noo niya. Humihiling siya na bigyan pa ng dagdag na oras ang ama niya para makasama pa ito kahit na alam niyang imposible na. You're forgiven, Dad. Sa kabila ng nangyari sa atin, masaya at proud din akong ikaw ang naging ama ko. Anya at hinalikan ng kamay nito. Ngumiti naman ang ama niya at kitang-kita sa ngiti nito ang labis na galak. Maraming salamat, Daxon. Ngayon ay pwede na ako magpahinga nang marinig na pinapatawad mo na ako. Anito at hinaplos ang buhok niya. Son, kwentuhan mo ako ng mga pinagdaanan mo sa loob ng 2 taon. Is it okay? Pakiusap nito na malugod naman niyang pinaunlakan. Of course, Dad. Makikinig ka lang, okay? Medyo mahaba to at madrama. Anya at tumango naman ang ama na nakangiti pa rin, ngunit nakapikit na. Bagamat lumuluha, nagkwento nga si Daxon ng mga pinagdaanan niya sa loob ng 2 taon, pati ang pagiging delivery rider niya sa Laucheng restaurant at ang mga naging kaibigan niya sa trabaho ay ikinuwento niya rin dito. Kasama na roon si Shaina na nagpapatibok ng puso niya ngayon. Actually, I'm planning to court her, Dad. I'm sure you will love her. Sobrang bait niya. Masipag at down-to-earth na tao. Tahimik din siya at mahiyain pero mahal na mahal siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Marami siyang itinuro at naparealize sa akin, Dad. She's my angel. Siya rin ang nag-convince sa akin na umuwi na at magpatawad. Sabi niya, kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Kwento niya na may matamis na ngiti. Naroon lang sa tabi niya ang mommy at kuya niya na emosyonal ding nakikinig sa kwento niya. Then go and win her heart, son. If you're happy to be with her, then I will be happy for you too. Narealize ko na hindi ko dapat pinanghimasukan ng buhay niyo ng kapatid mo pagdating sa taong pakakasalan niyo. Sorry about that, anak. Ngayon, the old man is dying and letting you choose and love whoever makes you happy. Mahinang sabi ng daddy niya. Napangiti naman siya at tumango rito. Akma pa sana siyang magkukwento pa, pero bumagsak na ang kamay nito na hawak niya. Yun na pala ang huling mga salita na maririnig niya mula sa ama. Nang gabing yon, napuno ng pagtangis nila ang kwartong yun sa pagdisa ng daddy niya. Literal na hinintay lang talaga siya nito para makita at makausap sandali bago ito na maalam. 2 linggo ang lumipas matapos mamaalam ang daddy ni Daxon. Hindi naging madali para sa pamilya nila ang nangyari, lalo na sa mommy nila. Pero kinaya rin nila sa suporta ng isa't isa. Matapos mailibing ang daddy niya ay binasa na rin sa kanila ang last will na gusto agad ng daddy niya na malaman nila kapag nailibing na ito. So binabalik na sa'yo ni daddy ang lahat, pati ang posisyon mo bilang CEO ng kumpanya natin dito sa Amerika, even sa Saudi. Ano na ang pasya mo? Tanong ng kuya niya habang sila'y nagiinuman. Ayos na rin sila nito at nagkasundo na rin. Natahimik naman siya sandali. Nagdadalawang isip kasi siya kung tatanggapin ba ulit ang buhay na pansamantalang inalis sa kanya o mas pipiliin niya ang nakasanayan na niya. Why? Are you having a second thought now, little brother?
Don't tell me, mas gusto mo na ang buhay mo sa Pilipinas sa ng pagiging delivery rider mo. Dagdag ng kuya niya. Napabuntong hininga naman siya. Hindi ko itatanggi na mahirap ang naging buhay ko sa Pilipinas, kuya. Marami ako naranasang hirap doon. Pero mas marami rin ako natutuhan. Nakasanayan ko na ang buhay ko roon at mahirap na kalimutan agad ang mga yun. Yun ba talaga? O dahil naiisip mo na hindi mo na makikita at makakasama ulit si Shaina kapag nagstay ka rito? Muli ay natigilan siya at napatitig sa kuya niya. Natumbok nito ang isa sa malaking dahilan kaya siya napapaisip na tanggapin ulit ang dating buhay. Tama ako, no? Anitong nakangisi. Wala siyang nagawa kundi ang umamin. Yeah, right. Hindi ko nga alam kung kaya ko magstay rito nang hindi siya kasama. Pag-amin niya. Do you love her? Of course. Mahal ko na si Shaina at gusto ko siyang ligawan, kuya. No. Actually, I want to marry her and be my wife. Nagsisisi ako na hindi ko na ipagtapat sa kanya ang tunay kong nararamdaman bago ako umalis. Sagot niya na walang patumpik-tumpik. Namiss niya tuloy bigla si Shaina at iniisip kung ano na ang lagay nito. Simula kasi nang magpunta siya ng Amerika ay hindi pa niya ito nakakausap kahit na sa tawag o chat. Naging abala kasi sila sa lamay ng kanyang daddy hanggang sa libing at pag-aayos ng mga kailangang ayusin. Then, bakit kailangan mo pang mag-isip at gawing problema pa ang pagpapasya sa bagay na yan? Tanong ng kuya niya kaya napabaling siya muli rito. Of course, mapapaisip talaga ako, kuya. Hindi ko alam kung mag-i-stay ba ako rito para sa company o babalik sa Pilipinas. Hindi ko rin alam kung kaya akong samahan ni Shaina sa buhay na meron ako. Pero ano bang gusto mo? Bumalik sa Pilipinas and be with her. Mabilis niyang sagot. Oh, edo yun ang gawin mo. Pero paano ang company rito? Binabalik na sa akin ang lahat ng inalis ni Dad before, right? Ayaw ko namang biguin ang last will niya. Nangako ako sa libingan niya na iingatan ko ang company niya. Anya, napangiti naman ang kuya niya na bibihira lamang mangyari. You know what? Choose what makes you happy, Daxon. Sa pinagdaanan mong hirap nitong nakalipas na 2 taon, deserve mo ang lumigaya at ng maayos na buhay. I know nakasanayan mo na ang buhay mo sa Pilipinas at ang trabaho mo ron. Pero alam mong hindi talaga yun ang para sa'yo. Anito at tinapik ang balikat niya. Pero paano ang kumpanya? Don't worry about the company here. May inassign na ako para humawak dito while ako naman ang hahawak ng main company sa Saudi kasama si Mom. As for you, bumalik ka sa Pilipinas dahil ikaw naman ang magpatakbo ng kumpanya natin na iniwan ko ron. At para hindi ka na rin malayo kay Shaina. Just like Dad and Mom, suportado ko rin ang paninigaw mo sa kanya. I like her for you actually. She's a nice girl and so genuine. It's your loss kung hindi siyang magiging partner in life mo. Sandaling natulala si Daxon bago napangiti sa kuya niya. Sa sobrang saya niya ay napayakap siya rito. Thank you, kuya. Pero sana sinabi mo kaagad para hindi na ako ng problema. Anya pero sa huli ay natawa pa rin. It's not my fault, little bro. Masyado mo kasing ginagawang komplikado ang lahat. Anyway, you can go back to the Philippines whenever you want. Basta magpaalam ka kay Mom, okay? Tumango-tango naman siya rito na hindi maitago ang saya at pananabik na muling makauwi para makita si Shaina. Pinangako niya sa sarili na pagbalik niya ay sisimulan na niya agad ang panliligaw kay Shaina at sasabihin na niya kung gaano niya ito kamahal. Sa kabilang banda, pagod na napaupo sa gilid ng kalsada si Shaina matapos ang maghapong trabaho sa Laucheng. Isa-isa niyang kinawayan ng mga katrabaho na nagpaalam na sa kanya. Girl, are you sure na okay ka na rito? Tanong ni Gina na naiwan pa kasama niya. Oo Gina, nag-text naman ako kay Tito Pao. Baka papunta na yun dito. Ikaw mauna ka na umuwi para makapagpahinga ka na. Ang dami nating ginawa ngayon kaya pagod tayong lahat. Anya pero umiling to. Hindi naman sobrang pagod. Mamaya na ako uuwi, samahan na muna kita rito hanggang sa dumating ang kuya mo. Sabi nito at tumabi sa kanya. Girl, kamusta na kaya si Dax sa Amerika, no? Babalik pa kaya yun? Biglang tanong nito. Natigilan naman siya sandali at napabuntong hininga. Sabi naman niya ibabalik siya. Hintayin na lang natin kung kailan siya babalik. Baka kasi marami pa silang inaasikaso ron matapos ang libing ng daddy niya.
2 linggo na kasi pero hindi pa rin ito bumabalik at wala man lang paramdam sa kanya. Naiintindihan naman niya ito dahil siguradong hindi rin madali ang pinagdadaanan nito at ng pamilya nito. Nakita niya kasi sa balita na pumanaw na ang daddy ni Daxon na kilalang mahusay na businessman. Gayunpaman, hindi naman niya maiwasan na malungkot at mamiss ito kapag lumilipas ang araw na wala pa rin itong tawag o chat man lang. Kaya nga ang pinanghahawakan na lang niya ay ang pangako nitong babalik. Oo nga, sana talaga bukas ay bumalik na siya. Maraming kailangang ikwento ang Dax na yun, aba. Kaya pala pa-mysterious ang ganap, bilyonaryo pala ang loko. Ani Gina na ikinatawa niya. Alam na kasi nito at maging ng lahat ng katrabaho nila sa restaurant ang totoo. Si Angkong Lau na ang nagsabi sa lahat kung sino ba si Daxon. Dahil ayon dito, hindi rin naman magtatagal ay lalabas din ang totoo. Natural ay nagulat ang lahat sa narinig at hindi makapaniwala. Naniwala lang ang mga ito nang mapanood nga ang balita tungkol sa pagpanaw ng ama ng binata. Hindi rin nagtagal ay dumating din ang Tito Pao ni Shaina kaya nagpaalam na sila ni Gina sa isa't isa. Day off kinabukasan ni Shaina kaya naisip niyang abalahin na lamang ang sarili sa gawaing bahay. Naglinis siya, nagluto at namalengke na rin. Saktang pagbalik niya ng hapon sa bahay, ay sinalubong siya ng tita niya. Siya, magbihis ka, may pupuntahan tayo. Nito na parang nagmamadali. Tinulak-tulak pa siya nito papasok sa kwarto niya. Po, saan naman po tayo pupunta, tita? Tanong niya. Debo kasi ng inaanak namin ng Tito Pao mo. Inibitahan tayo. Sige na, maligo ka na at magbihis. Nasa kama mo na ang susuotin mo. Nagtataka man sa ikinikilos nito ay tumango na lamang siya. Matapos niyang maligo at magbihis ay pumasok ang tita niya sa silid niya. Nakabihis din ito pero simple lang, hindi tulad ng suot niya. Tita, saan po galing ang damit na to? Parang mukhang mamahali naman yata. Inarkilan niyo pa ata ito? Tanong niya habang nakatingin sa suot na pink dress na bagay sa kanya. Pinahiram sa akin ng kumare ko yan. Nako, ang ganda mo siya. Bagay na bagay sa'yo yan. Ay, ito pala. Suotin mo rin to para mas bagay. Pinasuot sa kanya nito ang kulay pink din na heels na hindi naman kataasan. Inayusan pa siya nito sandali bago sila lumabas ng bahay at sumakay sa taxi ng tito niya. Marami siyang napapansin na kakaiba ngayon sa ikinikilos ng mag-asawa at sa kung saan ba sila pupunta pero pinili niyang manahimik na lamang. Makalipas ang ilang oras ay tumigil din sila sa isang restaurant. Dito ba ang venue ng dibo ng inaanak niyo, tita? Tanong niya pagbaba nila sa taxi. Oo, dito na nga yun. Sagot nito at sinabay na siya sa paglalakad papasok pero bigla itong tumigil. Ay, sandali. Naiwan ko ang regalo namin. Mauna ka na nga siya sa loob. Susunod na kami ng Tito Pao mo. Akma pa sana niya itong pipigilan nang makalayo na ito at mabilis na lumakad paalis. Nanatili pa siyang nakatayo sa harap ng restaurant ng ilang sandali para hintayin na lang to. Asan na ba si tita? Naku naman, wala naman akong kilala sa loob eh. Problemado niyang sabi bago bumaling sa restaurant. Hindi niya makita kung anong meron sa loob. Maya-maya ay bumukas ang pinto nito at isang babaeng staff ang lumabas. Ma'am, guest po ba kayo sa loob? Magalang nabati nito. Oo miss. Kaya lang hinihintay ko pa ang tita at tito ko. Ganun po ba? Nako, sa loob niyo na lang po hintayin ma'am. Tara na po. Nito, nagdadalawang isip pa siya kung sasama rito. Pero sa huli ay tumango na lang din siya. Sinamahan siya ng babae papasok ng restaurant at kapansin-pansin na walang tao sa loob. Ang tahimik rin para sa inaasahan niyang medyo maingay dahil alam niya ay may dibu. Gusto niya sanang magtanong pero nahihiya naman siya, kaya sumunod na lamang siya rito. Baka nga naman meron pang venue sa taas o likod ng restaurant para sa dibu. Nandito na tayo, ma'am. Sabi ng babae nang tumigil to. Nasa parang garden sila ng restaurant at sa harapan niya ay may nakaset na table na para sa 2 tao. Sandali lang po, miss. Ang alam ko kasi may dibu kami na aatenan. Bakit po tayo nandito? Nasaan ang party? Mamaya pa po kasi ang event, ma'am. Wait po muna kayo rito. Sandali lang po Titignan ko lang po kung nasaan na ang tito at tita nyo.
Anito bago mabilis na umalis. Naiwan tuloy siyang mag-isa. Inikot na lang niya ang mata niya sa paligid. Nagandahan siya sa mga bulaklak na nakatanim doon at sa landscape na mas pinaganda pa ng mga fairy lights. Sunod niyang binalingan ang table setting na tingin niya ay para sa dalawang magka-date. Naabala ang mata niya sa pagmamasid doon nang biglang may tumugtog na violin sa paligid. Pagharap niya sa pinanggagalingan nito ay nagulat siya nang makita ang lalaking 2 linggo na niyang hinihintay at walang paramdam. Daxon? Tawag niya rito. Nakasuot ito ng magarang damit na mas lalong nagpaangat sa kagwapuhan nito. Nakangiti itong lumapit sa kanya at inabot ng isang bouquet ng red roses. Natutulala pa siya kung talaga bang si Daxon ang kaharap niya. Hey, are you okay, Shaina? Iniisip mo ba na panaginip to? Look, hindi to panaginip. Totoo ako. Nandito na ako. Natatawang sabi nito. Kinuha pa nito ang kamay niya at nilagay sa pisngi nito. Daxon, nandito ka na nga. Anya nang mapagtanto na totoo nga ito at hindi imahinasyon lang o panaginip. Yes, nandito na ulit ako, Shaina. Sagot nito. Sa matinding pagkasabik niya rito ay napayakap siya rito. You missed me? Well, na-miss din naman kita, Shaina. Bulong nito sa gitna ng yakapan nila. Dahan-dahan siyang bumitiw dito. Medyo nahiya sa ginawa niya. Anong ginagawa mo rito? Ang ibig kong sabihin, bakit ka nandito? Tanong niya rito, bagamat unti-unti na siyang nagkakaroon ng ideya. Dahil ako nagpahanda nito for us. Well, tinawagan ko kasi ang tita Loisa mo kaninang umaga nung wala ako sa bahay niyo para sabihin na ihatid ka rito. Sagot nito na nagbigay linaw din sa kanya. Napagkaisahan pala siya. So, walang debu? Natatawang umiling to. Wala. Pinasara ko talagang restaurant na to at pinahanda ang lahat ng ito para sa'yo. Gusto ko kasing bumawi sa 2 linggong dumaan na hindi ako nakatawag or chat man lang sa'yo. Sobrang dami ko kasing inasikaso kaya hindi na ako nagkaroon ng oras na kontakin ka. I'm so sorry, Shaina. Paliwanag nito. Ayos lang naman yun, Daxon. Naiintindihan ko naman. Medyo late na pero condolences sa inyo. Anya, ngumiti naman ito. Thank you. Inaya siya nitong maupo muna at kumain. Nagkwento na rin si Daxon ng mga nangyari sa Amerika. Masaya ako na nagkaayos muna kayo ng daddy mo bago siya na maalam, Daxon. Alam ko mabuti ang puso mo kaya hindi magiging mahirap sa'yo na patawarin siya. Sigurado kung nasan man siya ngayon, masaya siyang napatawad mo siya. Nakangiti niyang sabi matapos makinig sa mga kwento nito. And it's also thanks to you, Shaina. Kung di mo ako pinakausapan at pinush na bumalik ng Amerika para makausap si Dad, baka ngayon ay nagsisisi na ako na hindi man lang siya nakausap bago siya mamaalam. Wala naman yun, Daxon. Ginawa ko lang kung anong tingin ko ay tama at makakabuti para sa inyo ng dad mo. But still, thank you pa rin, Shaina. Ikaw ang naging ilaw ko nung magulo ang isipan ko sa pagpapasya. Palagi mong pinapaalala sa akin ng mga bagay na dapat huwag kong kalimutang magpatawad bilang tao at anak. Sa'yo ko nabuksan ng sarili ko na 2 taon kong itinago sa iba at iningatan mo ang sekreto na yon. Marami akong natutunan sa ilang buwang pagsasama natin bilang magkatrabaho at magkaibigan sa Laucheng. But I hope hindi lang tayo mauwi ron. Pumintig ng mabilis ang puso ni Shaina sa narinig niya mula rito. Maya-maya ay inabot ni Daxon ang kamay niya at marahang pinisil-pisil. Napalunok siya nang magkatitigan sila ng mga nangungusap nitong mga mata. Shaina, sa mga panahon na nakasama kita, napagtanto ko sa sarili ko na kailangan ko sa buhay ko ang isang tahimik at mahiyaing tulad mo. You're my angel, and I'm asking the most beautiful angel in front of me if she'll allow me to court her. Nakagat ni Shaina ang ibabang labi sa mga sinabi ni Daxon. Hindi niya alam kung totoo bang nangyayari yon o nasa imagination lang niya. Ngunit nang halikan ni Daxon ang likod ng palad niya, ay napagtanto niyang hindi yun imagination lang. Nadama niya ang init at lambot ng labi nito. Shaina, mahal kita. Sana ibigyan mo ko ng pagkakataon na maipakita at maiparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Pwede ba kitang ligawan, Shaina? Tanong muli nito na alam niya sa sarili na iisa lamang ang sagot. Ngumiti siya ng matamis at tumango. Oo, Daxon, pumapayag ako.
Sagot niya na labis nitong ikinatuwa. Tumayo ito sa kinauupuan nito at marahan siyang hinila para yakapin. Masayang-masaya rin ang puso niyang niyakap ito pabalik at pinaramdam ang saya niya rito. Thank you, Shaina. I promise pagbubutihin ko ang paniligaw ko. Thank you. I love you. Masuyong bulong nito. Galingan mo, Daxon, ah. Ang totoo, crush din kita unang kita ko pa lang sa'yo. Talaga? Wow, ang sarap pala marinig na crush din ako ng crush ko. Alam mo, first time ko manliligaw. Pero promise na pagbubutihin ko talaga. Hindi ka pa ba nagkaka-girlfriend? Nagkaroon na pero hindi naman dumaan sa ligawan at hindi seryoso. Ikaw ba nagka-boyfriend na? Hindi pa. May nandigaw pero hindi ko mga gusto. Sana ako ng lalaking una mong maging boyfriend. At huli, syempre. Oo naman. Basta ba galingan mo ang panliligaw? Nagkangitian sila. Matapos ang gabing yun ay nagsimula na nga ang panliligaw ni Daxon kay Shaina. Bagamat hindi na nagtatrabaho si Daxon sa Laucheng dahil pinapatakbo na ngayon ito ang kumpanya ng kanilang pamilya, madalas pa rin itong bumiwisita sa Laucheng para ihatid at sunduin si Shaina. Bukod sa tita at tito ng dalaga, ay labis din ang saya ng mga nakatrabaho nila, lalo na si Gina na number 1 supporter nilang dalawa para sa kanila. Nagbiro pa nga ito na soon naman ay kasala na. Tumagal din ang panliligaw ni Daxon kay Shaina ng 4 na buwan. At sa sumunod na buwan naman ay nagpaalam na rin si Shaina sa Laucheng restaurant. Halo-halo ang emosyon niya nang magpaalam kina Angkong at Gina. Halos 1 taon din ang itinagal niya roon, kaya't napalapit na sa loob niya ang restaurant kung saan sila unang nagkakilala ni Daxon, maging na mga katrabaho niya roon. Gusto kasi ni Daxon na bumalik siya sa pag-aaral ng kolehiyo at tuparin ang pangarap niya na maging guro. Nahihiya man noong una ay napilit din siya nito, pero naigiit din niya na tumulong dito sa negosyo para naman hindi siya nakaasa lang sa nobyo. Si Daxon na rin ang nagpapaaral sa 2 kapatid niya na masaya rin para sa kanilang dalawa. Naisama na nga minsan ni Shaina si Daxon sa Dumaguete para ipakilala sa lola niya at mga kapatid. Nakilala na rin ito ng mga magulang niya na bagamat hindi na talaga nagkabalikan, kahit papaano ay nakakausap na ulit nila ang mga ito. Labis-labis ang pagsisisi ng mga to sa pag-iwan sa kanila na pinatawad na rin nilang magkakapatid. Ganon din naman si Daxon sa kanya. Isinama na rin siya nito sa Saudi para ipakilala sa pamilya nito. Natutuwa naman siya na tanggap siya ng mga to sa kabila ng malayong agwat ng buhay nila ni Daxon. Kung nandito pa ang daddy mo, siguradong magiging masaya rin siya para sa inyo, Daxon, anak. Bago siya mamatay ay pinaabot naman niya ang suporta niya sa inyo ni Shaina. Kaya masaya rin ako para sa inyo, anak. You deserve that happiness. Tanda pa niyang sabi ng mommy ni Daxon nang ipakilala siya nito sa ginang. Halos anak na nga rin ang turing nito sa kanya. Inabot ng 4 na taon ang relasyon nila bilang magkasintahan bago sila nauwi sa kasalan na dinaluhan ng lahat ng mga taong naging bahagi ng kanilang buhay at saksi sa kanilang pagmamahalan. Walang mapagsidgan ang sayang nararamdaman ni Shaina dahil bukod sa kasal na sila ng lalaking minamahal, may ina-expect na rin silang baby. Are you happy, mahal? Masaya ka ba na ako naging asawa mo? Tanong ni Daxon habang magkayakap sa kanilang kama. Nakangiting binalingan naman ito ni Shaina at hinalikan ang labi ng mister. Tinatanong pa ba yan, mahal? Siyempre ay sobrang saya ko na ikaw ang naging asawa ko at ama ng magiging anak natin. Anya sabay himas sa tiyan niyang 4 na buwan na. Lumipat na rin sila sa ipinatayong bahay ni Daxon. Sobrang swerte ko na ikaw ang naging asawa ko, Daxon. Hindi dahil sa mayaman ka at gwapo, kundi dahil nakapag-asawa ako ng isang lalaking alam ang hirap ng buhay at hindi bato ang puso sa pagpapatawad. Maswerte kami ni baby sa'yo, mahal. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na ikaw ang una't huling lalaki na mamahalin ko. Unang kita ko pa lang sa'yo sa Laucheng noon, napatibok mo na agad ang puso ko. Kaya napakaswerte ko na hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang nagpapatibok nito. Nahihiyaman ako sa'yo noon pero ngayon, hindi na ako mahihiya na sabihin araw-araw na mahal kita. Napangiti si Shaina nang makita ang pamumula ng ilong ni Daxon na patunay lamang na kinikilig to. Sumiksik pa nga ito ng yakap sa kanya at binaon ang muka sa leeg niya.
Masyado mo naman akong pinakikilig, mahal. Hinay-hinay naman, baka masundan ka agad natin si baby, hindi pa man siya nakakalabas. Biro nito na ikinatawa nilang dalawa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, mahal. At kahit hindi ka mayaman, kahit na rider ka pa rin, mamahalin pa rin kita. Ramdam ko sa puso ko noon pa man na may connection tayo. Nahihiya lang ako magpakita ng motibo. Sana nagpakita ka agad ng motibo, mahal, para naging tayo agad. Biro nito. Ano ka ba? Probinsyana kaya ako at dalagang Pilipina. Kaya di ako sanay na nagpa-first move, no? Di na yun uso ngayon, mahal. Ikuan na ang babae at lalaki ngayon. Pero aminin mo, Dax nga ba ang mister mo? Tumawa ito ng malakas. At talagang tinatanong mo pa yan, ha? Ay kita naman ng ebidensya, no? Alam mo bang dyan ako napatingin nung unang kita natin? So, naaakit ka sa Dax mong asawa, ha? Sira, malay ko ba ng Dax na yan? Si Gina lang naman ang nagturo sa akin yan. Dax ka man o Jutay, I love you pa rin, Daxon. Jutay? Ano naman yun? Ano ka ba? E di opposite ng Dax. Umangat ang mukha ni Daxon at matamis na ngumiti sa kanya. Kayo talaga mga babae, ang dami niyong alam. But I love you too, Shy na mahal. Anito bago humalik sa kanya. Ipinadama nila sa halik na yon ang pagmamahal nila sa isa't isa. Makalipas ang 5 pang buwan, naisilang na rin ni Shy na ang panganay nilang anak na lalaki ni Daxon, na pinangalanan nilang Darren. Ito ang mas lalong nagpatibay at bumuo sa pagmamahalan nila bilang mag-asawa at isang buong pamilya. Everything happens for a reason. Yan ang pinaniniwalaan ni Shaina at Daxon. Gumagawa ang tadhana ng mga bagay na hindi natin inaasahan para ihatid tayo sa isang destinasyon na para sa atin. At para kina Shaina at Daxon, ang mga pinagdaanan nila sa buhay at sa pamilya ay bahagi lang ng ginawang dahilan ng tadhana para sila ay pagtagpuin at gawing dahilan para sila ay maging masaya at maligaya sa piling ng isa't isa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.